Malapit nang ikasal sina Natalie at Jerome nang matuklasan ng babae na hindi tapat sa kanyang nobyo. Kumala siya sa kanilang relasyon. After a few years, Jerome's family business was the verge of bankruptcy due to mismanagement. Ang tanging makakasalba dito ay si Natalie na bukod sa isang economist ay successful business executive pa. Muling niligawan ni Jerome ang dalaga at inalok ng kasal. Ngunit purely business relationship na lamang ang nasa isip ng lalaki. Ganun rin kaya ang gusto ni Natalie? Tanggapin niya kaya ang alok ng dating nobyo? Magandang araw mga kaibigan. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kunot ang noo at madilim ang anyo ng mukha ni Jerome Diaz nang bagtasin nito ang lobby ng Diaz Company patungo sa kanyang tanggapan sa ika-8 palapag ng gusali. Ni hindi nito nakuhang sagutin ang pagbibigay galang ng nilampasang desk clerk. Aboridong-aborido ang president and general manager ng Diaz Group of Companies na isa dating tanyag na Construction and Development Corporation. Tumigil ang elevator sa ika-8 palapag at bumukas ang pinto. Lumabas ang nagsusulong pasahero. Matangkad, moreno at gwapo. Halatang madabing mapapaiyak ito dahil sa lakas ng apil nito. Mamahalin at panay imported ang mga kasuotan nito. Mula sa tailored suit, kurbata, cufflinks at custom-made shoes. Tumigil ito sa tapat ng pintuang may nakalagay na signboard, company na secretary. Itinulak nito ang pinto at tuloy-tuloy sa loob. Nilampasan nito ang nabiglang kalihim sa may reception area. Kunot noong napatingin sa bagong dating ang lalaki, nasa desk na noon ay may kausap sa telepono. Ngunit napangiti ito nang makilala ang panauhin. Agad nitong pinaalis kung sino man nakausap at ibinalik ang receiver sa cradle nito. Tumayo ito at inilahad ang kanang kamay para makipagdao palad. Nakarating ka na pala, Jerome. I'm so glad to see you again. Well, I'm not glad. Naputol ang bakasyon ko na ngayon ko lamang ine-enjoy after 2 years, Tony. But I just can't ignore your message. Ano ba talagang problema ngayon dito? Please sit down. Huminga ng malalim si Tony Torres. Ang problema ay ang napipintong takeover. Pinupuntirya na naman ng Hoya Builders ang ating kumpanya. Mga wala talaga silang mabuting gagawin. Iritadong wika ni Jerome. Negative na nga mga naging kasagutan natin nang huli nilang imungkahi ito. At wala namang pagbabago ang ating desisyon. Pero there are many changes. Pagtutuwid ni Tony. Pinisil nito ang buzzer sa kanyang desk. Alicia, magdala ka nga dito ng kape para sa dalawa. Utos nito sa intercom. I don't want any coffee. Matabang na wika ni Jerome. But you will need it. Pagkatapos ng sasabihin ko. Please go straight to the point. Pare, hindi maganda pakiramdam ko. Eto, Jerome. Gusto ng majority sa ating board members na ibenta ang kanilang shares sa Hoya. I simply can't believe this. Nang huling magpulong tayo, 100% solid ang mga ito behind Diaz Development Corporation. Kaya nga, solid sila dahil buhay pa nun ang papa mo. Ngunit may 1 taon nang wala to. Malaki ang utang na loob ng karamihan dito sa matanda at mahalaga ito behind their loyalty. Kaya lang hindi na ngayon dahil wala na siya. Mapait ang tono ni Jerome. My God, Tony. Alam kong hindi ako kasing galing ng papa sa negosyo pero I'm trying my best. Ginagampanan ko ang responsibility na itinambak ng papa sa akin na hindi ko naman talaga gusto. I'm an artist by heart. I just want to paint my time. Ayokong ako lamang masusunod. Yeah, that's true. Ngunit nandyan pa rin ang katotohanan ng kumpanya. Responsibilidad mo ang kumpanya. Pero bakit ganun, Tony? It seems na hindi bilib sa akin ang ating board members and some officials of the company. Ganyan din na palagay sa'yo ng iyong papa, hindi ba? Alam nitong you're an artist by heart. The only trouble is, ikaw ang napag-iwanan niya ng kanyang negosyo. Sinikap ko namang maging tulad ng anak na inaasahan ng papa. I know how much you tried. Kung natatandaan mo, gustong-gusto ng papa mo na ang mapang-asawa mo, si Natalie Cruz.
dahil economist ito at mahusay sa negosyo. Kaya nga lamang, Tony's voice trailed off. Sorry pero hindi ko na dapat siguro binanggit pa yun. Okay lang, Tony. Hindi ako mawawala dito kung pag-uusapan natin si Natalie. Tapos na kami, 3 years ago when she walked out on me. Pero sayang that lady was a business genius and talented economist. Nagkibit balikat si Jerome. Hindi kami magkaswerte, that's all. Siguro kung magiging misis mo siya, babalik ang tiwala ng board members sa leadership ng Diaz Group of Companies. Are you telling me that I am unfit for the job, Tony? Not exactly. But tell you frankly, since nag-take over ka, may mga changes for the better ba sa Diaz Company? May mga bagong kontrata ka bang naisara? Wala. Ito ang ikinakabahala ng board members. Hindi daw umaasenso ang Diaz Company. Pababa ang tungo nito. Ano pa sinasabi nila? Nakang siguro nga raw kasama mo sa pagpapalakad si Miss Cruz. Perfect nga siguro si Natalie. Unfortunately, hindi siya ang wife material na gusto ko. Ngunit nakaraan na yun. Nasa state siya ngayon, making her millions. So I heard. Bumuntong hininga si Tony. Mabuti naman nakalimutan mo na ang malungkot na nangyari sa inyo. Matagal kasi ako nag-iisip bago kita pinapunta dito. Pero bakit? May karapatan akong naririto. Dahil may state of emergency sa negosyo ko, di ba? May isa pa kasing pangyayari na hindi mo pa alam. Nawala na si Jasper Leoncio ilang araw lamang pagkaalis mo para magbakasyon. Si Jasper na pinsan ni Natalie? Sorry to hear this. Mabait na tao si Jasper, so naririto ngayon sa bansa si Natalie para makipaglibing. Close kasi silang magpinsan. At may balitang si Natalie is staying here permanently. Malaki ang pinamana sa kanya ni Jasper. Ayon sa testamento ni Jasper, ang mansyon nito at ibang mga properties kay Natalie mapupunta. At si Christy? Naalala ni Jerome ang maganda at sosyal na asawa ni Jasper Leoncio. Hindi sila legally married ni Jasper. Nagsasama lamang sila sa isang bahay. Well, he left her some properties and large sums of money. Pero interesadong babae sa iba pang ari-arian ng yumaang si Jasper. Nako, tiyak na maiinis to kay Natalie, pero wala na tayong pakialam dito. Ang dapat natin pakialamanan, ang nanganganib na kalagayan ng Diaz Company. Paano mo pala na lamang interesado na naman ang Hoya sa ating kumpanya? Sa movement ng shares. Sabi ng isang director na pinapressure siya para ipagbili ang kanyang share at kinukumbinsing pumanig sa mga ito tungkol sa takeover ng Hoya. I simply can't believe this. Napailing si Jerome. Alam nating lahat ang kalidad ng Hoya Builders. Mga mapagsamantala sa pagpapatayo ng modernong mga estero. Inis na humalakot-kip si Jerome. Kaya marahil gusto nila ang Hoya para magkaroon ng respectability ang kanilang mga operations. Gusto nila ang company name status. At may alas ang Hoya, Jerome, ang bagong managing director nila. Matalino daw to at maabilidad. Ito ang main attraction nila. Isang uri ng malakas at matatag na male leadership sa kumpanya na nakasanayan nila. What an absurd attitude. Inis sa sabi ni Jerome. Maaari, pero hindi din natin may pagmamalaki ang recent performance ng kumpanya, Jerome. Umiling si Tony. Dinala ng sekretary ang isang tray na may 2 tasang mainit na kape. Alam na ngayon ni Jerome na talagang kailangan niya na mag-isip na paraan. Lalaban ako. Ano bang sitwasyon kapag nagkaroon ng straight boardroom battle? Matatalo ka lamang. Matamlay na sad ni Tony. Hindi ako makakapayag na mawala ang pinaghirapan ng papa ko. Para kunin lamang to ng kumpanyang tulad ng Hoya. Gagawin ko ang lahat kahit na ano para hindi mangyari to. Kaya lang Jerome, hindi yata bilib sa'yo ang board members. At iniisip ng mga to na ang pag-walk out sa'yo ni Natalie Cruz, isang uri na kahinaan on your part instability. Isang maliit na personalidad. Pero ang nangyari sa amin ni Natalie ay personal at walang kinalaman sa kumpanya. Halos hindi nga ako nun mapatawad ng papa. Hindi lamang niya alam na hindi kami magkasundo ni Natalie. Tumayo si Jerome. Uwi na ako, Tony. I need to think and thanks for informing me. Sa susunod na Lunes, magkakaroon ng emergency board meeting. Mananalo tayo. Tayo. Kailangan manalo, Tony. Ang sinabi ni Jerome ay pagpapahiwatig ng confidence nang hindi nito maramdaman. Magulo ang isip ng businessman habang nagmamaneho ito pauwi sa kanyang kondo. Hindi nito kagustuhang maging president
ang general manager ng Diaz Companies. Ngunit ayaw din itong mawala ang kumpanya. Hindi nga lamang siguro ito na ihandang mabuti ng ama nito sa responsibilidad na to. Maaaring ginawa ito ng matanda. Kung nagtagal sana ang buhay nito, kaya lang kung hindi sana ito nag-collapse dahil sa heart attack habang nagsasite inspection for another project at mawala sa intensive care unit pagkalipas ng ilang oras. Ang unang ginagawa ni Jerome upon assuming control of the company ay ang tapusin ang negosasyon sa lupa. Hindi isang spectacular achievement ito, ngunit isang pagbibigay alam sa construction industry na patuloy pa rin ang business as usual sa Diaz Group of Companies. Nakatira si Jerome sa isang condo na ipinatayo ng Diaz many years ago. Ito ang nearest to home para sa lalaki. Nawala ang mama ni Jerome nang ipinanganak ito ng babae at labis na dinamdam ito ng papa nito. Ibinenta nito ang bahay nila at nagpalipat-lipat sila kung saan madestino ang inhinyero nitong ama. Papalit-palit din ito ng mga yaya hanggang sa mag-aral ito. Hindi sila masyadong naging close ng kanyang papa, lalo na nang hindi negosyo ang hilig ni Jerome kundi ang sining. Gusto nitong maging artist. Hilig nito ang sining. Naging dull and boring ang buhay ni Jerome, kaya sumama ito sa papa nito sa mga job sites. Nagbigay ito ng panibagong close relationship sa pagitan nilang mag-ama. Maraming natutuhan si Jerome sa matanda. Inihanda ito ng papa nito para mag-take over balang araw. Ang plano nito para sa kinabukasan nito ay kaiba at natuklasan nito ni Jerome ng biglaan. Naging masakit ito para sa lalaki. Nag-alis ito ng kasuotan at nag-shower. Hinayaan nitong umagos ang tubig sa pagod nitong katawan. And then, tinuyo ni Jerome ang buhok ng isang malaking tuwalya at ibinalabal naman nito sa pang-ibabang bahagi ng katawan pagkatapos. Pagod na pagod ito, ngunit hindi ito makatulog. Maraming gumugulo sa isipan ng lalaki. Hindi ang problema ng takeover ang nangunguna sa mga problema ni Jerome, na dapat sana bumalik pala sa Pilipinas si Natalie. Mukhang nagbabalak ng dito mamirmihan ng babae. Umasa siyang hindi na niya makikitang muli si Natalie, ngunit she is going to stay. At hindi maiiwasan ang kanilang pagkikita. Kikilos sila sa business and construction world, at hindi ito maaaring umiwas. Narito ang head office ng Diaz, kaya hindi ito maaaring umalis kahit na gustuhin ito. Napailing si Jerome. Hindi ito naging successful sa love life nito as far as Natalie was concerned. Ngunit bilang successor ni Don Juan Diaz, naging okay din naman si Jerome. Pinag-aralan nitong mabuti ang naging trabaho and made full use of all the experience available. Ngunit sa kabila ng lahat, tila wala pa ring bilib dito ang board of directors ng kumpanya nang nagbigay kay Jerome ng feeling of insecurity. Alam marahil ng mga tagahoy ang sitwasyon, kaya naisip ng kanilang pamunuan na magiging madali ang gagawin nilang takeover sa Diaz Group of Companies kapag nagkaisa ang board members nito na ibenta ang kanilang mga shares dito. At kung magiging honest sa sarili si Jerome, alam nitong maliit ang chances nito para pigilan sila. Kung maaayos lamang sana ang Hoya Builders. Ngunit notorious ito sa shoddy dealings at poor workmanship. Binabatikos ito ng media dahil nag-collapse ang isang shopping mall na itinayo nito. Nagsampa nga ito ng libel suit laban sa isang magazine na nagbulgar sa below average na performance nito. Pero maraming pera ang Hoya Builders at kayang-kaya nitong bilhin ang Diaz Company. Naudlot ang pag-iisip nito nang magaring ang kanyang telepono sa headboard ng kama nito. Parang ayaw nitong sagutin ito. Naghintay itong mapagod ang tumatawag and ring off, ngunit hindi nangyari ito. Sino kaya to? Inis na naitanong ni Jerome sa sarili niya. Wala namang nakakaalam na bumalik na ito mula sa pagbabakasyon, kundi si Tony at yung mga nakakita sa kanya sa opisina. The phone kept on ringing. Marahil ay si Tony sa loob-loob ni Jerome. Baka may mahalaga mga developments sa opisina. Iniangat niya ang receiver. Yes? Hi, napadali yatang yung bakasyon. Maganda talaga ang tinig ni Natalie Cruz kahit na may bahid ng sarcasm ito. Natalie, ikaw ba yan? Ako nga. Sa palagay ko naman, nasabi na sa'yo ni Tony ang lahat ng suliranin sa kumpanya mo. Napindot na nito ang panic button sa iyong sistema. At nakapag-chismis na din pala sa'yo si Tony. Pero hindi naman malala ang problema ng Diaz Group of Companies.
Kaya hindi ko maintindihan kung bakit tumawag ka. Hindi kaya wrong number ang denial mo? Hi Jerome, kalimutan mo muna ang pride mo. Malubha ang problema ng kumpanya mo. Ayon sa mga nababasa ko sa financial columns sa mga pahayagan. Kailangan siguro mag-usap tayo. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Miss Cruz. Kinanti ni Natalie ang mga memories na gustong makalimutan ni Jerome. Save your business expertise for somebody else. Hay, akala ko nag-mature ka na pagkalipas ng ilang taon, Jerome. Isa ka pa ring arroganteng snob. Ma-pride na wala namang binatbat. Mukhang nakahanda ka ng baliwalay ng kumpanya mo. Ginulat mo ako, Jerome. That's not true. Kung may mga suggestion ka makakatulong, bakit hindi mo na lamang kausapin si Tony? Natitiyak ko masisihan to. Pero ikaw ay hindi, ganun ba? Natawa si Natalie. Well, ewan ko sa'yo. Ngunit makikipag-usap ka sa akin, Jerome, as soon as possible. Malaki ang paghanga ko sa papa mo at hindi ko mapapayagang lumubog ang pinaghirapan nitong itayong negosyo dahil lamang sa kaduyguan ng kanyang nag-iisang tagapagmana. Nangangantyaw ang himig ng pananalita ni Natalie at naghahamon at the same time. Nairita naman si Jerome. Who does she think she is? Sa loob-loob niya. Don't you think you are trespassing into someone's territory? Inis na tanong nito. Wala kaya tang karapatang tawagan ako at pagkatapos ipamukha mo sa akin ang aking pagkukulang. Alam mo bang may kayabangan ka, Natalie Cruz? Kaya siguro hanggang ngayon hindi ka pa nakakapag-asawa. Mahuhuli ka na sa biyahe. Uso na ba ngayon ng matandang dalaga? Kung hindi pa man ako nag-aasawa, dahil ito ang gusto ko, hindi ko pang gugustuhin mag-isa ako dito sa mundo kaysa makisama sa isang lalaking hindi tapat mong mahal. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Huminga ng malalim si Natalie. Well, so much for memories. I'll see you soon. Na-disconnecta na ang linya. She's still the same. After 3 long years, naisip ni Jerome. Pagkatapos makausap si Jerome sa telepono, nahigang muli sa kama si Natalie at hinapit sa katawan niya ang kaniyang kumot. Parang naroon sa kanyang silid ang binata. Hinahagod siya ng tingin. Natila aware ang lalaki na sa kabila ng katarayan niyang magsalita, she was nervous and excited. Nang mag-on pa sila, madalas siyang tawaging sensitive schoolgirl ni Jerome. Tama naman ang lalaki. Kimi siya at tinatanggihan ang anumang uri ng physical advantage ng tinangka ng nobyo sa kanya. Kahit na mahal niya si Jerome noon, hindi nawala ang takot ni Natalie sa anumang maaaring mamagitan sa kanila. At kung kinakabahan siya sa mga unknown passions na nagtatago sa muscular male body ni Jerome, lalo siyang natakot sa kanyang sariling reaksyon. The way she got heated up at his slightest touch. And no one could tell her about the overwhelming sensations that she experienced. Nadidinig pa niya mula sa elder relatives na kailangan maging buo ang isang babae hanggang sa araw ng kanyang kasal. Kalinisan daw ang hinahanap ng isang lalaki sa babaeng pakakasalan. Ang lalaki ang dapat na magturo sa babae tungkol sa pribadong bagay pagdating ng tamang panahon. Kaya tuloy-tuwing yayakapin siya ng mahigpit noon ni Jerome, nalilito ang dalaga. Nagtatalo ang isipan niya at katawan niya. Nag-init ang katawan niya ngunit sinasabi naman ng isipan niya na mali ang ganon katinding emosyon sa pagitan ng magkasintahan pa lamang. Naisip niya kapag kasal na sila ni Jerome, everything would be different. Kapag suot na niya ang singsing na nobyo at asawa na niya ito, magbabago na ang lahat. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para malaman ang lahat ng ito. Ilang linggo na lamang ang nalalabi bago sila ikasal nang matuklasan ni Natalie ang katotohanan sa pagkatao ng lalaking makakasama niya habang buhay. Hindi niya nakita si Jerome ng ilang araw mula nang manood sila ng sine. Pagkatapos manood, niyaya siya ng nobyo sa bahay nito para magkape. Ngunit agad siyang lumayo dito. Kung ano-anong mga dahilan ang binibigay niya. Alam to ni Jerome kahit hindi na nagpapahalata ito. Ngunit nagsawalang kibo na lamang ito at hinatid siya pa uwi. Buong pag-iingat siyang hinatid ni Jerome sa kanyang bahay. He was courteous and cool at halatang nagdaramdam. Ni hindi nito ginawaran ng goodbye kiss si Natalie. Hindi nilingon ni Jerome ang nobya nang tinungo nitong sasakyan. Hindi mapakali si Natalie nang wala ng nobyo. Naisip niyang baka magtampo na ng tuluyan ng lalaki at hiwalayan siya nito. Kaya nagpa siyang puntahan ni Natalie si Jerome sa bahay nito. Ang nadatnan niya doon ay ang hipag ni Jerome na si Clarice. Nakakatandang asawa ng kapatid ni Jerome
na kasalukuyang nagbabakasyon sa Pilipinas dahil sa Hawaii nakatira ito at ang asawang si Clarice. Malaki ang tanda ng kuya ni Jerome na si Randolph kay Clarice at may usap-usapan sa bayan nila na kaya nagpakasal ang babae dito ay dahil mayaman ang lalaki. Nanggaling daw sa wala si Clarice ngunit mataas ang ambisyon nito. Sa simula pa lamang mabigat ang dugo ng dalawang babae sa isa't isa. They are simply allergic to each other. Well, look who's here. Tila nakakalokang bati ni Clarice kay Natalie nang buksan ng babae ang pinto. Gusto ko makausap si Jerome. Walang kagatol-gatol na saad ni Natalie at tinitigan niya sa mga mataang kaharap. Nandyan ba siya? I'm sorry pero umalis ito. Dumating kanina lamang pero umalis ka agad. Madilim ang muka. Nag-away ba kayo? Hindi lamang kami nagkaunawaan. Maliit na bagay lamang naman. Kaya nga gusto ko sana tumakausap. Sayang naman ang pagpunta mo dito. Sana tumawag ka muna. Would you know where he is? No. Malikot ang mga paa ni Jerome. He comes and he goes. Okay, thanks. Paalis na siya nang tawagin siya ni Clarice. Maupo ka. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Naupo si Natalie dahil may nararamdaman siyang hindi maganda. Sa tingin ko, nahihirapan si Jerome sa'yo. Panimula ni Clarice at naningkit ang mga mata nito. Kaya parang sinasamantala nito ang pagbubuhay binata habang hindi pa kayo nakakasal. Sana naman mapakinabangan ka sa kumpanya nila. Hindi kita maintindihan. Ano gusto mong palabasin, Clarice? Darling, don't tell me you don't know. Aware ang papa ni Jerome sa iyong katalinuhan and resourcefulness mo. At gusto ka nitong mapangasawa ng anak nito para magkaroon ng gabay si Jerome sa pamamahala ng kumpanya nila kapag nawala na to. Sinasabi mo bang pakakasalan ako ni Jerome for business reasons rather than personal? Para makatulong ako sa business nila? You heard me. Naniniwala ka bang type ka ni Jerome? Hindi ka naman ravishingly beautiful tulad ng naging mga girlfriends nito. Pero ikaw ang pakakasalan nito. Dahil mahal ako ni Jerome at hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Tumawa si Clarice. Hindi ko naman inaasahan na maniniwala ka nga. Pero dapat siguro bigyan mo muna si Jerome ng kalayaan para hindi naman ito masuffocate. Umuwi ka na at hintayin mo ang tawag nito. Nang tumayo si Natalie ay siya namang paglabas ng Kuya Randolph ni Jerome. Oh, may bisita pala tayo. Bakit hindi mo man lang pinagmemerienda? Sabi ng asawa. Kumusta ka, Natalie? Mabuti naman, paalis na ako. May sasabihin lamang sana ako kay Jerome. Bakit hindi mo pa siya hintayin? Mungkahin ni Randolph. Wag na, baka gabihin yun. Hindi siguro dahil dapat itong matulog na maaga. Ipapahatid pa nito kami bukas sa Naiya. Babalik na kami ni Clarice sa Hawaii. Aalis na kayo bukas? Tumango si Randolph. Dapat nung isang araw pa kaya lamang hindi naging magandang panahon. Pero kapag kinasal na kayo ng kapatid ko, babalik kami para dumalo. Ako yata ang best man ni Jerome. Napangiti si Natalie. Bon voyage na lamang sa inyo. Thanks. Huwag na niyong patagalin ha. Tinapik ni Randolph ang balikat ng dalaga. Sinulyapan niya si Clarice. Maasim ang mukha ng babae. Alam ni Natalie na ayaw umalis doon ang hipag ni Jerome dahil nararamdaman niyang may gustong babae sa nobyo niya. Kahit na si Jerome nagsabi ng ganito minsan sa dalaga, ngunit pabiro. Lumipas ang 2 araw mula nang ihatid ni Jerome ang kapatid sa Naiya. Hindi pa rin ito pinupuntahan si Natalie. Nabahala na ng husto ang dalaga kaya pinuntahan niya ang nobyo sa tinitirhan nito. Alam niyang wala doon sa pagkakataong yon ang papa ni Jerome dahil nasa Hong Kong ito para mag-attend ng isang business conference. Naalala niyang sinabi ni Clarice na hindi siya talaga mahal ni Jerome. At ang alinlangang sinabi ng babae ay nagkaugat na sa isipan ni Natalie. Kailangan makausap niya si Jerome at alamin dito ang katotohanan. Wala siyang balak na makasal for any other consideration maliban sa pag-ibig. At kung hindi rin lamang siya talaga mahal ni Jerome, kakanselahin niya ang kasal nila kahit na nalalapit na ito. Alam niyang ang pagmamahala nila ni Jerome ay matatawag na isang whirlwind affair. Magkasosyo sa negosyo ang kanilang mga ama mula pa sa pagkabata nila ni Jerome. Ngunit hindi niya napagkikitang madalas noon ang lalaki hanggang sa na-involve na ito sa pagpapalakad ng kanilang construction firm. Nagsimula ito na nagkaroon ng mild stroke ang papa ni Jerome. Madalas nang si Jerome ang pumupunta sa kumpanya nila at nagkaroon ng crush dito si Natalie. Isang malalim na paghanga
na nagpapalakas ng tibok ng puso ng dalaga whenever he was around. Naging mabait na kaibigan muna si Jerome at madalas siyang lokohin nito na nauwi sa pikunan. Ang paghanga, nauwi sa hero worship sa panig ni Natalie. And then, sa isang malalim na damdamin, she found herself madly in love with him. Palagi siyang nananabik na makita si Jerome. Restless siya kapag hindi niya ito nasisilayan. At nang mapansin siya ng lalaki, sobrang saya niya noon. Naliit siya ng uwi noon dahil nag-research siya sa library at si Jerome ang sumundo sa kanya. Marahil pinakiusapan ito ng papa niya, pero hindi na niya inalam ito. Isang linggo siyang sinundo ni Jerome mula sa eskwelahan mula noon. Kaya hindi siya mapagkatulog sa gabi. At nang minsan may makita siyang ibang babaeng nakasakay sa kotse ng lalaki, halos magwala siya sa selos. Nalaman niyang madalas i-date ni Jerome ang babaeng yun. Madalas ding wala si Jerome dahil abala ito sa mga projects nito. Katatapos lamang ng binata sa architecture at kapapasa sa board exams noon. Gusto ng papa ni Natalie ang lalaki para sa kanya. At nalaman ng dalaga na higit siyang gusto ng papa ni Jerome para sa anak. It could have been a perfect match. Too good to be true, ika nga. And then, Jerome started dating her. Nang unang anyayahan siya ng binata para mag-dinner, halos himatayin siya sa tuwa. Ang dinner ay nasundan pa ng marami. Madalas silang magkasama sa parties, sayawan, pamamasyal, panonood ng concerts at sine. Pagkalipas ng exciting weeks, niyaya siya agad ni Jerome na magpakasal. In her excitement, hindi na napansin ni Natalie na hindi pa nagtatapat ng pag-ibig ang lalaki. Sumagot siya ng isang malutong na oo sa proposal ni Jerome, na magpakasal sila na hindi na yata nag-isip pa. Ano na nga ba ang tudyo ni Clarice? Kinikilig ka kaagad sumagot ng oo, Amanda, at hindi mo alam kung mahal ka ni Jerome o hindi. Ngayon, kapag naaalala niya ito, sumasama ang pakiramdam ng dalaga. At ngayon habang nagmamaneho siya patungo sa bahay ni Jerome, maraming bagay na sumasagi sa kanyang alaala. Ang obvious na pagkairita ni Jerome kapag hindi niya tinutugon ang physical advances nito. Kapag umiiwas siya sa mapusok na mga halik nito at mahigpit na mga yakap. Sumasama ang loob ko kapag naisip ko natatakot ka yata sa akin at may pakiramdam akong isa ko masamang tao. Himutok ng lalaki, bagay na totoo. Natatakot siya na baka gamitin lamang siya ni Jerome. Bakit? Because she was insecure. Dahil he never told her that he loved her. He only told her he wanted her and desired and needed her. At kung talagang mahal siya ni Jerome, dapat nitong maunawaan ang kawalan niya ng karanasan sa physical aspect of love. Jerome was her first love. Ang pinaka-intimate na nasabi sa kanya ng nobyo ay ang mga katagang, "My love, sisikapin ko mapaligaya ka." Hindi niya masyadong pinansin ito noon, ngunit ngayon, isang malaking kakulangan ito sa kanilang relasyon. Nang una niyang diinan ang doorbell sa pintuan ni Jerome, akala ni Natalie na wala ang lalaki dahil walang nagbubukas ng pintuan. Aalis na sana siya nang makarinig siya ng mga yabag na palapit sa pinto. Bumukas ang pintuan at tumambad sa harapan ni Natalie si Jerome. Pulang-pula ang mga mata ng lalaki. Gusot ang buhok nito at walang suot na pang-itaas. Nakabalabal ng tuwalya ang pang-ibang bahagi at hindi alam ng dalaga kung may saplot ito sa ilalim ng tuwaling yun. He looked terrible sa loob-loob ni Natalie. "Are you sick, Jerome?" tanong ng dalaga, concerned na nobyo. He smelled of alcohol. Noon lamang nakita ni Natalie si Jerome sa ganong ayos. Titig na titig sa kanya si Jerome na parang hindi siya kilala ng nobyo. At kitang-kita niya ang takot sa mukha nito. Kapansin-pansin ang pagkabahala ng lalaki. Mula sa loob ng bahay ay may tumawag kay Jerome. Boses ng isang babae na tila nagmamaktol at inip na. "Han, ano ba? Hindi ka na babalik dito sa kama? Sino bang istorbo yan? Paalisin mo na." Maang na napatitig si Natalie sa mga mata ni Jerome. Mga titig na napabaling sa isang babae na lumabas at tumabi sa nobyo. At yumakap dito.
Tila may malamig na kamay na sumaklot sa lalamunan ni Natalie. Hinagod siya ng tingin ng babae mula ulo hanggang paa. Tila pinag-aaralan ang pagkatao niya. Gustong maglulupasay ni Natalie, magpapadyak at magwala. Gusto niyang manipa, manampal o manuntok. Anything na makakasakit. Gusto niyang saktan ang dalawang kaharap. Saktan ng mga ito tulad ng pagwasak ng mga ito sa kanyang pagkatao at puso at higit sa lahat. Gustong sumigaw ng dalaga na sandaling yun. Pero kahit ito ay hindi niya magawa dahil parang namanhid ang buo niyang katawan. At naliyo siya. Naramdaman niyang maduduwal siya. Umurong si Natalie at mabilis na nanaog ng hagdanan. Lumabas siya sa cool, clean air ng gabi. Sa mapagkalingang mga bisig ng karimlan, sumandal siya sa kanyang kotse at sumuka siya. Wala siyang pakialam kung may makakita sa kanya. Nang mahimasmasan siya, pumasok siya sa kanyang kotse and started the engine. She drive on, not really knowing where to go. Ayaw muna niyang umuwi sa kanila. Ipinarada niya ang kotse sa isang pamilyar na park kung saan siya niyayang pakasal ni Jerome. Nanatili siyang nakayuko sa manibela ng kanyang kotse at umiyak ng umiyak hanggang sa pakiramdam niya ay nasagad na ang kanyang luha. Magbubukang liwayway na nang umuwi siya. Halos maghisterya ang papa niya nang sabihin niya dito na hindi na siya pakakasal kay Jerome. Nagpupuyos sa galit ang kanyang papa. Nung nakaraang linggo lamang, ang tingin mo kay Jerome ay isang bathala. Sumbat ng matanda. Baka magkasamaan kami ng loob ng ama nito kapag nakipaghiwalay ka kay Jerome. Mag-isip ka, Natalie. Naging matigas ang dalaga. May ugali siya na kapag ayaw na niya, hindi siya mapipilit ng kahit sino. Kahit na ng papa niya. Ipinabalik niya sa isang kaibigan ang engagement ring nila ni Jerome. Kasama ang isang sulat na nagsasabing kinamumuhian niyang lalaki at ayaw na niyang makita ito. She meant what she said. Pinangatawanan niya ang pagkamuhi na yun ni Jerome ng matagal na panahon. Umalis siya sa Pilipinas at nagtrabaho sa Amerika. Naging business consultant siya doon ng isang tanyag at prestigious firm. She made her first million abroad. Umuwi lamang siya nang matanggap niya ang tawag mula sa papa niya na naatake sa puso ang ama ni Jerome at gusto siyang makausap ng matanda. Nagsumamo ito na alalayan niya si Jerome sa pangangasiwa ng iiwanan nitong mga negosyo. Obvious na hindi lubos ang tiwala ng papa sa lalaki. Sa business ability ng anak, nangako siya sa matanda at nakaalis siya bago sila magpang-abot ni Jerome sa hospital. Akala ni Natalie, hindi na niya kailangang tuparin ang naipangako sa isang nag-aagaw buhay. Umasa siyang kakayanin ni Jerome ang matagumpay na pagpapatuloy ng Diaz Group of Companies. Pero natunghayan niya sa mga pahayagan na tagilid ang lagay ng kumpanya. Kaya napilitan siyang tawagan si Jerome Diaz. Kinabukasan, tinawagan ni Natalie ang isa pang lalaking malapit din sa kanyang puso, si Attorney Philip Sanchez. Naging bahagi ng buhay niya ang abogado nang wala na silang kaugnayan ni Jerome. He became her friend, ally, and shoulder to cry on. Dahil it took her a very long time ago bago siya nakarecover sa dusang idinulot ng traumatic experience niya kay Jerome. Agad siyang ikinonekta ng sekretarya ng abogado dito. Natalie! Halatang masaya kahit na nabigla ang tinig ni Philip. Saan ka tumatawag? Dito sa atin. Nakabalik ka na pala. Akala ko matatagalan ka pa sa abroad. May ilang taon ka mo, hindi ba? 1 linggo pa lang ang nakakaraan mula nang sabihin mo to sa akin . May emergency lamang na nangangailangan ng aking assistance, sabi ng dalaga. So, I had to come here. Pero, nasisihan ako. Gusto mo bang lumabas tayo mamaya? Sure. Kaya nga tumawag ako . Ako na ang magyayaya kung hindi mo ako naunahan. Susunduin kita ng mga 7 o'clock? Maghihintay ako, Philip. Parang gumaan ang pakiramdam ni Natalie pagkatapos nilang mag-usap ni Philip. Nakakilala niya ang abogado through a mutual friend. Medyo may edad ng binata ito, ngunit nalaman ni Natalie na may anak ito sa isang babaeng hindi nito pinakasalan at may asawa na ring iba. Matagal na hindi nagkaroon ng interes si Natalie sa lalaki mula nang hindi natuloy ang kasal nila ni Jerome. Nagka-phobia siya magkaroon ng anumang involvement sa mga lalaki.
Ayaw niyang masaktan muli. Pero naging matyaga si Philip sa panliligaw sa kanya. Bakit kaya hindi tayo maging magkaibigan habang pinagagaling natin ang mga sugat sa ating puso? Mungkahi ng abogado at naisip ni Natalie na wala namang masama nga kung magkakagayon. Malungkot sila pareho at naghahanap ng steady companionship. Ang arrangement ay nakabuti sa kanilang dalawa. Lalo na nang mamayapa ang papa ng dalaga. Noon niya kinakailangan ng presence ni Philip sa buhay niya. Naging open sila sa isa't isa tungkol sa nakaraan nilang love life. Ngayon, iniisip ni Natalie kung sasabihin niya kay Philip na kaya siya bumalik sa bansa ay upang tulungang makaahon sa bankruptcy ang kumpanya ni Jerome Diaz. Pero baka isipin ni Philip na gusto niyang buhayin muli ang nakaraan na may kaugnayan sa kanila ng dating nobyo. Ganun nga ba talaga ang gusto niya? Huminga ng malalim si Natalie. Naramdaman niyang nagugutom siya. Nagluto siya ng hotcake sa kanyang modern kitchen. Nagprito siya ng bacon. And then, kinain niyang lahat ito kasabay ng mainit na kape. Pagkatapos, nahiga siya sa kanyang malambot na sofa sa living room. Pinakawalan niya ang kanyang isipan at inirelax niya ang kanyang mga muscles. Kailangan makapagpahinga siya bago dumating ang date nila mamaya ni Philip. She has to prepare for a nice evening ahead. Refresh ang pakiramdam ni Natalie nang magising siya. Muli siyang kumain at naghanda na siya. Isinuot niya ang bestidang binili niya on impulse sa Amerika. Nagandahan siya sa kulay nito, blue-green. Pinatingkad nito ang kanyang fair complexion at magagandang mga mata sa outstanding asset niya. As usual, light lamang ang makeup niya at inilugay niya ang kanyang hanggang batok na buhok. Hindi ka ravishingly beautiful. Malayo ka sa naging mga girlfriends ni Jerome. Para pa niyang naririnig ang mga sinabi ni Clarice. Noon yun. Now, she knew she is alluring and beautiful. Natuto siyang magayos nang nasa Amerika siya. How to choose the right makeup, the right colors of her attire, and the right accessories. From ugly duckling, she had metamorphosized to a lovely and graceful swan. Nagpaikot-ikot si Natalie sa harap ng kanyang full-length mirror after spraying herself with her favorite perfume. Tinitingnan niya kung masyadong agaw pansin ang suot niya for an ordinary dinner sa isang restaurant kung saan may ballroom dancing. Pagkatapos na nasaksihan niyang kataksila ni Jerome, Natalie lived a kind of pop life. Ang pagbabalik niya ang magpapakawala marahil sa kanya sa ginawa niyang self-imposed person. Ang lihim na paghangang nakita niya sa anyo ni Philip nang sunduin siya ng abogado ay nagpatunay na hindi na pangkaraniwan lamang ang anyo ni Natalie Cruz. Ikaw na nga ba yan, Natalie? Nasabi na lamang ni Philip. Ganyo, Natalie. May pagmamalaki sa tono ng dalaga. Approve ba sa'yo? Hindi ko alam kung aprobado ba ang tamang kataga, but I want to kiss you right now. Masisira ba ang makeup mo? Nagpalukob siya sa mga bisig ni Philip. Nasanay na siya sa mild embraces ng lalaki tuwing magkikita sila at maghihiwalay. Ngayon, naging napakalalim ng halik ng lalaki at napakahigpit na mga yakap nito. Hindi tumutol si Natalie. Marahil ay dapat na niyang baguhin ang kanyang pananaw sa pag-ibig, na hindi lamang ang panlabas niyang kaanyuan ang dapat niyang baguhin, kundi pati ang kanyang outlook sa pag-ibig. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Hinintay niya ang pag-iinit ng kanyang katawan, tulad ng naramdaman niya noon tuwing hahalikan siya at yayakapin ni Jerome. Ngunit hindi niya maramdaman ito. Siguro pagod lamang ako, sa loob-loob niya. O tense lamang siya dahil sa pag-uusap nila ni Jerome sa telepono kahapon. Kaya hindi siya makapag-react ng tama sa mga paglalambing ni Philip. Maraming tao sa Inner Resto Club na pinuntahan nila dahil may ballroom dancing ng gabing yun doon. Ngunit may reservation si Natalie sa isang corner table na medyo malayo sa dance floor. Nag-order sila ng seafoods, salad at drinks for dinner. Philip held her hand and caressed her palm. Ngunit tila nabahala si Natalie nang sabihin ng abogado na gusto nitong magkaroon sila ng matatag na commitment.
Pagkatapos ay nagbabanggit na si Philip ng tungkol sa pagpapakasal na hindi niya nagustuhan. Much to her surprise, samantalang noon, hinintay niyang mag-propose sa kasal si Philip. Ano bang nangyayari sa kanya? Nang mapansin ni Philip na naging malamig ang pagtanggap ng dalaga sa mga sinasabi nito, iniba ng lalaki ang paksa ng usapan. Nagkwento ito ng mga nakakatawang pangyayari sa hukuman at sa mga kliyente nito. Natawa naman si Natalie. And then, biglang natigilan ng dalaga at nanigas ang katawan niya. Philip still holding her hand, sensed the sudden change in her. "What's wrong, Natalie?" Tanong nito. Parang walang narinig ang dalaga. Nakatuon ang mga paningin niya sa may pintuan ng resto club, kung saan nakatayo si Jerome Diaz, na tila may hinihintay. Napansin agad ni Natalie na hindi gaanong nagbago si Jerome. Parang walang epekto sa anyo ng lalaki ang pagkakahiwalay nila. Tulad na nangyari sa kanyang pagkatao, pero bakit nga ba daramdamin ni Jerome ang pagkawala niya? Hindi naman talaga siya mahal nito, tulad ng sinabi ni Clarice. She was just a means to an end. Sa panlabas na anyo, si Jerome pa rin ang lalaking she had fallen so hopelessly in love with. Taglay pa rin ng lalaki ang primitive appeal ng isang male predator. His lean, graceful body, his jet black hair, and the attractive line of his nose, lips and jaws. Hindi kumupas ang impact ng magnetism nito. She tried to gain back her composure. "Natalie?" Tila mula sa malayo ang tinig ni Philip. "Walang anuman to," sabi niya sa lalaking kausap. "Jet lag lamang siguro. Dapat siguro nagpahinga muna ako ng mga ilang araw. Kung gusto mo mamaya lamang ihatid na kita. Kailangan sigurong alagaan kita." Masuyang wika pa ni Philip. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya natuwa sa pag-aalala ni Philip. Ang pakiramdam niya, isa siyang hayop na nahuli sa isang bitag at palapit na ang hunter. She prayed silently. Relax lang. Ano kung nandito si Jerome Diaz? He could not hurt her anymore. Hindi na nga marahil, pero napabilis pa rin ni Jerome ang tibok ng puso ko. "Hey, palapit dito ang isa naming valued client." Biglang nasabi ni Philip nang makita nito ang tinitingnan ni Natalie. Nang matiyak ng dalaga kung sino ang tinutukoy ng abogado, tinatagan niya ang kanyang sarili. Hindi siya bumitiw sa kamay ni Philip, but held on tightly. "Good evening, Mr. Diaz." Bati agad ni Philip kay Jerome na huminto sa tapat ng mesa nila. Tumingala dito si Natalie na nakahawak pa rin sa kamay ni Philip. Noon lamang niya napansin na hindi pala nag-iisang lalaki. May kasama itong isang magandang babae. Ngayon ay taas ang mga kilay na nakatitig sa kanya si Jerome. "Natalie," masuyong bati ng lalaki. "What a surprise! Nice to see you here. You know each other?" Parang nabigla si Philip. "I was about to introduce you to one another." "No need," sabi ni Jerome. "Kami ni Natalie dating may pinagsamahan. Hindi ba, darling?" Hindi sumagot si Natalie. Ibinaling niya ang mga paningin sa babaeng nasa tabi ni Jerome. "Si Monique," pagpapakilala ni Jerome sa kasama. Just Monique, just a name, at ni hindi binanggit ng lalaki ang apelyido ng kasama nito. "Want to join us?" Alok ni Philip na ikinagigil naman ang lihim ni Natalie. Gusto niyang sipain sa ilalim ng mesa ang alak-alakan ng abogado. "You won't mind?" Tanong ni Jerome. "Mukhang wala na kami makukuha mesa." "Of course not," sabi ni Philip. "Please sit down." Itinaas nito ang kamay para tumawag ng waiter. Nakagat ni Natalie ang pang-ibabang labi niya. Wala na siyang magagawa. Nakaupo na ang dalawang bagong dating at nag-o-order na nang makakain si Jerome. Sa tingin ni Natalie, hindi din yata nagustuhan ng kasama ni Jerome ang pagkakaupo ng mga ito doon. She seemed uncomfortable. Hindi niya magawang kausapin ang babaeng kasama ni Jerome, even just out of courtesy. At biglang naglasang lumang handbag ang steak na kinakain niya. Lihim na nagdasal si Natalie na sana magyaya nang umuwi si Philip. Ngunit tila malayong mangyari ito dahil nagsimula na silang mag-usap ni Jerome. At tila manhid sa pakiramdam mga abogado. Masaya pang lalaki sa ginagawang pag-entertain sa kanila ng valued client nito.
Pasulyap-sulyap sa kanya si Jerome. Hanggang sa tumingin na sa kanya ng tuluyan ng lalaki. Alam ni Natalie na nagre-react siya sa mga tingin ni Jerome. Napansin niyang aware si Jerome sa nararamdaman niya. Nagyuko ng paningin si Natalie. Hindi siya dapat mag-react ng ganun. Sa lalaking ito na labis na nanakit sa kanyang damdamin a few years back. But then, ganito talaga ang impact ni Jerome Diaz sa kanya noon pa man. Tumingin sa mga nagsasayaw sa dance floor si Natalie, pero narinig niyang nagsalita si Jerome. Gusto mong magsayaw tayo? He asked her softly. Umiling siya. No, pagod ako. Salamat. Sweetheart, pagbigyan mo na si Mr. Diaz. Pakialam naman ng manhid na si Philip. Sweet ang lumang tugtugin at alam kong gusto mo yan. Ngayon gusto niyang singhalan ng lalaki. Lagot kang Philip ka sa akin mamaya. Sa loob-loob ng dalaga. Nakatayo na si Jerome at hinawakan na ang kamay niya. Hindi na siya makatanggi. Magiging kapuna-puna kung hihiklasin niya ng kanyang kamay from his hold. Parang robot siyang nagpaakay kay Jerome through the encircling tables towards the dance floor. You look so beautiful tonight. Wika ni Jerome when she was in his arms. You never dressed like this for me before. Palaging parang suot ng madre ang mga outfits mo noon. Ayokong pag-usapan ng nakaraan, Jerome. And for your information, wala ako sa mood na sumayaw. Napaka-sensitive mo pa rin. Tudyo ng lalaki. Pero hindi natin mababago ang pakiramdam natin, di ba? Huminga ng malalim si Natalie. Sinikap niyang huwag mapasinghap sa hagod ng mga daliri ni Jerome sa kanyang likod. Bakit kailangan banggitin mo pa ang nakaraan? Matagal na yun. Nagbago na ako. Nagbago na tayong dalawa. Ang pagbabago mo ay maganda. Sino ang dahilan ng iyong improved personality and sophistication? Si Sanchez ba? Maybe, but it's none of your business. His eyes glittered in sudden anger. May relasyon ba kayo? Pakakasal ka ba sa kanya? Wala kang karapatang pagtatanungin ako. I am not beholden to you. Inirapan ni Natalie ang kasayaw. Ibalik mo na ako sa mesa. Kapag natapos ng tugtog, he swung her around gently but firmly. Natalie realized na hindi siya makakawala sa kasayaw na hindi makakatawag ng pansin sa mga naroroon. Sa palagay ko may karapatan ako makialam. You still belong to me, Natalie. Kumulas na ako sa iyo formally. Remember? But I never accepted our separation formally. You never gave me the chance. So, as far as I'm concerned, naging one-sided ang decision mo. Ikaw lamang nagpasya. As far as I'm concerned, tapos na tayo, Jerome. At bakit ka nga pala nandito? Bakit mo alam na nandito kami ni Philip? Binulungan ako ng isang munting ibon. Tila nakakalokong sabi ng lalaki. Tinawagan mo ako kahapon, remember? You were interested in my problems, he said. In your company's problems, not yours personally, Jerome. Ganun naman pala, so bakit hindi na lamang tayo maging friendly and civilized isa't isa? Tama ka nga marahil dahil maliit lamang ang Maynila at isa ang ating ginagalawan. Sabi mo, tutulungan mo ako sa pag-aayos sa negosyong iniwan ng papa. Pero hindi ito ang tamang lugar, Natalie. Gusto kong ipaalam sa iyo ang mga plano ko. Pero hindi kita isinayaw para pag-usapan ang tungkol sa negosyo o iba pang seryoso mga paksa. Higit sigurong nararapat na si Monique ang isinasayaw mo ngayon at hindi ako. Iniistima naman siya ni Attorney Sanchez. Natawa si Jerome. Vibes naman sila eh. They're both boring. Disenteng tao si Philip. Depensa ni Natalie. He's not like you at all. Ngumiti si Jerome. Isinayaw kita para malaman kung skin deep ang pagbabago mo. Dumiin ang kamay ni Jerome sa likod ng dalaga, forcing her towards his across the slight distance between them. He brought her body into intimate contact with his. She gasped, her eyes flashing black fire at him as she tried to wrench herself away. Umuwang ang mga labi niya in protest, ngunit hindi nakapagsalita si Natalie as Jerome's lips came down on hers. Hindi agad nakapag-react ang dalaga. Parang walang katapusan ng halik at pinigil ni Natalie ang sarili para hindi bumigay. Mabuti na lamang at dim ang mga ilaw at napakaraming nagsasayaw. Halos hindi sila kumikilos dahil nagigit-git sila, kaya hindi halata ang paghalik ni Jerome sa kapareha. Kailangan tandaan niya na ang ginagawa ngayon ni Jerome
ay pakitang tao lamang para ipaalam na ang naging hidwaan nila ay hindi na mahalaga. Binawi ni Jerome ang mga labi nito as the music stopped. Nagiinit ang mukha ng dalaga hanggang sa puno ng mga buhok niya. Umiikot ang ulo niya nang akayan siya ni Jerome pabalik sa kanilang mesa. Sa pakiramdam ni Natalie, pinagtitinginan sila at pinagbubulungan ng mga naroroon kahit na hindi naman. Nakapormal si Philip at halatang inis si Monique nang magbalik sila sa mesa. Dinampot ni Natalie ang kanyang bag at sinabing pupunta muna siya sa ladies' room. Nagkataon namang walang tao sa loob at nanlalambot siya at parang namamaga ang kanyang mga labi. Instinctively, hinaplos ng daliri niya mga ito. Mga labi na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin. Hindi niya mapapatawad ang ginawang tos sa kanya ni Jerome. Binuksan niya ang kanyang evening bag at inilabas ang kanyang lipstick, pulbos at hairbrush. Inayos niya ang damage na idinulot ni Jerome sa kanyang makeup. Nakaramdam ng hiya at galit ang dalaga. Napaka-arugante ng binata and also her reaction. Ayaw na niyang bumalik sa kanilang mesa. Patatawag na lamang siya sa labas ng resto club ni Philip. Ngunit nang lumabas siya sa ladies' room, naghihintay na sa kanya si Philip sa labas ng pintuan. "Tayo na ba?" Pinilit ngumiti ni Natalie. "Talagang yahatid na kita." Formal na saad ni Philip. Mahigpit ang hawak ng abogado sa kanyang siko as he led her towards the door. Nagsalita si Philip nang nasa loob na sila nito. "What was that all about, Natalie? Ang nangyari sa inyo ni Jerome Diaz sa dance floor. Parang hinalikan ka nito. Kailangan ba natin pag-usapan yan ngayon na? Kung maaari sana. Nagmukha kasi akong dehado dun kanina. Naroon pa naman ang karamihan sa mga kasamahan kong abogado. Hindi naman marahil balak ni Jerome na pagmukain kang dehado, Philip. May gusto lamang patunayan si Jerome at naging drastic ang ginawa nitong pagpapatunay. May pinagsamahan daw kayo? Anong ibig sabihin nun? Si Jerome Diaz ang naging nobyo ko noon at nakatakda na kaming pakasal ng... alam mo na mga nangyari. Ilang ulit ko na naikwento ito sa'yo. Yes, maliban na lang sa pangalan ng nobyo mo. At kliyente pa pala namin to. Umiling si Philip. God, hindi ko akalain. Akala ko alam mo to, Philip. I'm so sorry. Dapat sana sinabi mo ang pangalan nito. Nagdaramdam ang tinig ni Philip. Hindi mo ba naisip na gusto ko rin malaman kung kanino ka na-involve? Tumingin si Natalie sa mga kamay nitong nasa kanyang harapan. Bahagi kasi yun ng buhay ko na gusto ko na makalimutan. At hindi may pagmamalaking banggitin kahit kanino man. It does not matter now anyway. Tapos na to, matagal nang tapos. Hindi ganyan na nakita kong damdamin niyo kanina. Seryoso ang tinig ni Philip. Maybe what happened tonight was Jerome's idea of a big joke. Madalas kasing padalos-dalos to sa pagkilos. Alam kong pinagtatanggol mo nga ito, Natalie. Wala na kaming kaugnayan ni Jerome, Philip. Yan ba talaga ang totoo? Tumango ang dalaga. Pilit niyang iwinaksi sa isipan ang alaala ng passionate kiss na yon at ang involuntary reaction niya dito. Hindi madaling makalimutan ng first love, Natalie. Ganyan din ako nun. Do you love him very much then, Natalie? Nagkibit balikat ang dalaga. Hindi ako sigurado kung alam ko na ang tunay na meaning ng pag-ibig noon. Mukhang natanggap naman ni Philip ang paliwanag ni Natalie. Inihatid niya ang dalaga at sinabing tatawagan na lamang ito kinabukasan. Nakaramdam ng habag si Natalie as she watched his car move away. Napakabait na tao ni Philip and she should not hurt him in any way. Labis na nagingit-ngit si Natalie kung bakit hindi siya makaramdam ng tunay na pag-ibig para kay Philip. Hindi naman makatulog si Jerome ng gabing yun. Nakatitig ito sa kisame ng kanyang kwarto. Tila hindi pa sapat ang mga problema nito dahil biglang sumulpot muli si Natalie sa buhay nito. Isang komplikasyon ito na hindi nito inaasahan. Bunga lamang kaya ng overchange imagination nito ang iniisip nitong problema kay Natalie? Tumawag dito si Natalie out of the blue. Nagpapahiwatig na sa gusto nitong ikasasalba at tumutulong tungo sa kumpanya ni Jerome na nanganganib na mapunta sa kamay ng iba. Dapat ay magpapasalamat ito sa ex-girlfriend at hayaan na lamang nitong mangyari ang dapat na mangyari.
She had walked out on their wedding years ago dahil sa isang kasalanang nagawa nito na hindi nagawang unawain o patawarin ni Natalie. Pinagdusahan ni Jerome ang pangyayaring yun, ni hindi na ito nagkaroon ng interes nang humanap ng kapalit ng dating nobya. Sa kaiisip, napagod ang isipan ni Jerome at nakatulog din ito. Maaga pa nang magring ang doorbell ni Natalie. Gustong gusto pa sana niya matulog hanggang tanghali dahil linggo naman at walang trabaho. Groggily, she climbed out of the bedsheet at kinuha ang kanyang robe at sinuot ito. Iniisip niya kung sino ang hindi niya nabayaran sa mga suki niya. Ang magpapandesal, ang nagdadala ng gatas ng kalabaw o ang nagrarasyon ng dyaryo. Kung sino man sa mga ito, talagang pagsasabihan niya na huwag naman ganito kaaga maningil sa susunod. Pero natanggal bigla ang antok ng dalaga nang mabulwagan niya kung sino ang nasa labas ng pintuan. Smiling lazily at may dalang 2 grocery bags sa magkabilang kamay. Nakatayo doon si Jerome Diaz. "Ikaw?" Asiwang nasambit ni Natalie. "Ang aga mo namang mang-asar. Wala ka bang ibang magawa?" Sinubukan niyang isara ang pintuan sa mukha ng panauhin, ngunit maagap si Jerome. Naisingit na nito ang kalahati ng katawan nito sa siwang ng pintuan at may ipit ito kapag isinara ng dalaga. Ilang sandali pa, nasa loob na ng living room ang lalaki. "Saan ko ilalagay ang mga ito?" Tanong nito na ang tinutukoy ang 2 supot na dala. "Ibalik mo na sa kotse mo at ibigay sa mga nagpapalimos," sabi ni Natalie. "Fried chicken to, tinapay at prutas, and a gallon of ice cream. Almusal natin 2. "Almusalin mong mag-isa. For your information, hindi ako kumakain sa umaga. Nagkakape lamang ako. Pero ngayon mag-almusal ka dahil mamamayat ka sa konsumisyon sa akin tiyak." Tuloy-tuloy sa kusina ang lalaki, inilapag sa kitchen table ang mga dala-dala at nakasimangot na sumunod si Natalie. Inis na inis siya. "Walang katapusan ang kapanghasan mo. Paano mo naman nalaman tong bagong address ko? At huwag mong sasabihin ibinulong na naman ang munting ibon na sinasabi mo. Huwag ka masyadong mainit ang ulo, love. May inaasahan ka pa bang ibang panauhin ngayong umaga? Si Philip ba? O naririto na tumagdamag at kailangan lumabas muna ako para makatakas ito? Kung may kailangang tumakas ngayon, walang iba kundi ikaw. Dapat mong takasan ang namumuong galit ko sa'yo. Na anumang oras maaaring lumabas. Alis na ako kapag tapos na tayo mag-usap. Nang tawagan mo ako sa telepono, sinabi mong, I have to talk to you. So, here I am. Pero bakit naman ngayon agad? Ang pag-uusapan natin official business. At gusto ko sa opisina mo o sa opisina ko natin pag-usapan to. Hindi dito sa bahay ko. But what's the difference? Let's talk about it over a wholesome and delicious breakfast. May mainit ka bang kape? Alam ni Natalie na hindi aalis si Jerome hanggat hindi siya nakikipag-usap dito. Napansin niyang hinahagod siya ng tingin ng lalaki and became aware that the front of her robe was open hanggang sa may baywang. Agad niyang hinapit ito sa kanyang katawan at hinigpitan ng sinturon. Inirapan niya si Jerome who was smiling amusedly. Naglabas siya ng 2 tasa, ininit ang tubig sa coffee pot. Inilabas din ang Hills Bros coffee made at sugar. Hills Bros. Talagang imported pa ang kape mo ah. Dala mo galing sa abroad? Yes, marami akong stocks niyan. Baka gusto mo mag-uwi. Wag na, dito na lang ako magkakape every now and then. Gusto nang matawa ni Natalie. He could be so arrogant and yet, lalong tumitindi ang masculine appeal ni Jerome Diaz sa ganito mga pagkakataon. Noon lamang napansin ng dalaga na nakasuot ito ng slacks at t-shirt na hakab sa maskulado nitong pangangatawan. Sinimulan nang ilabas si Jerome ang laman ng isa sa mga supot pagkatapos nitong ilagay ang ice cream sa ref ni Natalie. Nasamyo ng dalaga ang masarap na amoy ng Mox fried chicken. Alam ni Jerome na paborito niya ang manok sa Mox. Even after Jollibee, Savory, and Kentucky, talagang loyal siya sa Mox fried chicken. Natandaan pala ito ni Jerome at lumamlam ang mga mata ng dalaga for the memory. Biglang nakaramdam ng gutom si Natalie. Hindi niya ma-resist ang Mox fried chicken. Agad na humiwa ng isang hita si Jerome at iniabot sa dalaga. Tikman mo habang mainit pa. Ilang sandali pa masaya na silang nagkwekwentuhan over the breakfast na dala ng lalaki.
Nakalimutan na nilang dalawa ang sama ng loob sa isa't isa na mga sandaling yun. Kagabi habang nagsasayaw tayo, napansin kong malaki ang ipinangayayat mo. Concern na sabi ni Jerome. Kaya dapat magkakain ka. Nakibit balikat ang dalaga. Ngayon, ano ba ang mahalagang pag-uusapan natin? Tanong nito. Ang tungkol sa Diaz Group Companies. Medyo naging seryoso ang anyo ni Jerome. Sabi mo, alam mo ang kalagayan ng aking kumpanya at handa kang tumulong. Alang-alang sa pangako mo noon sa agaw buhay kong papa, hindi agad nakakibo si Natalie. Mahal niya ang papa ni Jerome dahil napakabait sa kanya na matanda. Hindi ko nakakalimutan. Malungkot na sabi ng dalaga. Ito lamang ang dahilan kaya kita tutulungan, Jerome. Huwag mong kalilimutan to. Bumuntong hininga si Natalie. Kapag hindi ka kumilos agad, lalamunin kayo ng buong buo ng Hoya. Sa napakababang halaga. Hindi ko mapapayagang mangyari yon. Pero anong ginagawa mo? Bakit lamang ang Hoya sa inyo sa lahat ng mga bidding? Niwala kang bagong kontratang malaki na naipasok sa Diaz. Mula ng pamunuan mo ito. Marami kaming sinalihang biddings. Nag-offer na kami ng napakababang bid. Pero palaging lalong mas mababang offer ng Hoya. Palagi? Hindi ka ba nagtataka, Jerome? Hindi kaya may nagkakanulo sa'yo sa kabilang panig? Pero sino naman? Yan ang dapat mong alamin. Nakasalalay dito ang buhay ng negosyo mo. Nangyayari na kaya ng si Papa ang nasa pamunuan? I don't think so. Napaunlad ng Papa mo ang kumpanya niyo noon. Your father was a very good businessman, Jerome. Napakalaki ng paghanga at respeto ko dito. Alam ko, madalas kong ang maisip na sayang at hindi ka maaaring pakasal sa Papa ko. Nairita si Natalie. Huwag mong pahira ng mali siya ang pagtingin ko sa Papa mo, Jerome. Dahil malayo ang pagkatao nito sa iyo. Gigil na gigil ang dalaga. Kung naging lalaki lamang ako, kanina pa kita inihagis sa labas ng bahay. Kung naging lalaki ka, wala ako dito ngayon. Nagkaroon na naman ng tensyon sa pagitan nila. Kapag hindi ka nag-relax at bawasan ang init ng ulo mo, wala tayong mararating na dalawa, Natalie. Wala akong balak na sumama sa'yo. I'll help you with your business problems. And you pay my services. Is that clear? So, anong mapapayo mo? Payo? Hindi ka maiaahon ng mga payo lang. Ng mga payo sa problema mo ngayon, Jerome. Sa sitwasyon ng finances mo, kailangan ng more drastic action. At tulad ng ano? You have to remove Hoya Builders out of the way. And I can do this. Paano? Kukumbinsihin ko ang board ng Diaz na tanggihan ang offer ng Hoya na bilhin ang kumpanya. Napatitig si Jerome sa kaharap. Pero why would they even listen to you? Na hindi ka member ng board ng Diaz Group of Companies at wala kang kahit na anong affiliation sa kumpanya. Alam ko, sa puntong to, ikaw na ang mag-isip kung paano ako magiging member ng inyong board. Or possibly, maging chairman para malaya ako makapagdesisyon. Pero there's only one way para maging posible to. Kung ikaw at ako ay makakasal. Nagkibit balikat ang dalaga na tila hindi man lang nabigla sa sinabi ni Jerome Diaz. Ikaw nagmungkahi niyan. Malamig na wika niya. Sa loob-loob ni Natalie ang ideyang makakasal siya kay Jerome Diaz ang pinaka-crazy decision na gagawin niya sa kanyang buhay. Magiging napakaswerte ng lalaki. 2 birds with 1 stone. Makakamta nito ang tulong at business expertise ni Natalie Cruz at mababawi nito ang dating kasintahan. What about her? Ano naman ang magpapala ni Natalie out of the whole situation? Well, mahal na mahal pa rin niya si Jerome Diaz. After all what happened, through the years of staying away from him, hindi niya nakalimutan ang nobyo. Naging mataas lamang talaga ang pride niya para aminin na masyado siyang naging drastic sa pagtalikod sa lalaki at pag-urong sa kanilang kasal. Pero, she had been hoping and praying na magkaroon sana ng isang pagkakataon para muling mag-cross ang kanilang mga landas ni Jerome. At nangyari na nga. Narito na ang sitwasyon kung saan kailangan siya ni Jerome. Pero it seems like a crazy idea. Palusot niya kunwari. Magpapakasal tayo dahil lamang sa sitwasyong to. She was hoping na sasabihin ni Jerome na mahal pa siya nito. Ang sinabi ko ay very sensible, Natalie. Ito naman talaga ang gusto ng mga papa natin noon pa, hindi ba? Alam ko, napakaganda at convenient na business arrangement hanggang sa sirain to ng iyong ibang extracurricular activities with the opposite person. Tungkol sa napakalaking mortal sin na yan na naging dahilan ng pagkamuhi mo sa akin.
I never had a chance to explain, Natalie. Hindi mo na ako binigyan ng pagkakataon. Marahil naman, pwede na ako makapagpaliwanag ngayon. Go ahead, but make it short. Suddenly, she was hurting all over again. Ang pangit na pangitain ng gabing yun ay muling nanariwa sa kanyang alaala. Every agonizing details. Hindi ko nga lamang malaman kung paano mo ipapaliwanag ang lahat, Jerome. Sasabihin mo ba yung babaeng kasama mo noon sa bahay ay isang long-lost sister or auntie? Of course not. Isa lamang siya sa babaeng isang beses ko lamang nakasama. Satisfied? Huwag mo nga isa-isahin ang mga pangit na detalye. Ayoko marinig ang mga to. Anong gusto mo marinig, Natalie? Isang white lie to make you feel better? No, magbibigay ako ng isang paliwanag na totoo kahit na pangit. There will be no excuse this time. Walang posibleng maging excuse sa ginawa mo. Napakalamig mo sa akin na magkasintahan tayo. Himalangang hindi ako nawala sa paninigas. So, ako pa pala may kasalanan? Kailangan palang maging mapagparaya ako. I should have let you seduce me para hindi ka natukso sa iba, ganun ba? Padabog na napatayo si Jerome. Wala sa isipan ko to ng mga panahong yun. Ang tanging inaasahan ko sa'yo noon, Natalie, konting init. Isang sign na kapag nakasal na tayo, pananabikan mo ang mga paglalambing ko sa'yo. My arms around you. My lips on yours. Nakakailang ang lamig na ipinamalas mo sa akin. Hindi ko matanggap na ang babaeng mapapangasawa ko kasing lamig ng isang bloke ng yelo. Ano? At ang human warm na hinahanap mo? Na idulot ng babaeng dinampot mo kung saan? Hindi. At ipinamukha nga nito sa akin na wala akong kabuhay-buhay sa kama. Nakaliw sa akin yun. Matapos mo akong tratuhin na para ba akong isang sabit tuwing yayakapin kita. Hindi ako mahilig sa one night. Ngunit natsyempohan ako ng babaeng yun sa mahinang kalagayan dahil lasing ako nun. Huminga ng malalim si Jerome. Ngayon, alam mo na ang lahat. Sayang, at ang tanging naiyalo ko sa'yo ay ang aking katapatan at pag-ibig. At ang malinis kong pagkababae. Sarkastikang sabi ni Natalie. If I had known, I would have offered myself to you in a silver platter. Hindi totoo mga sinasabi mo. I love you then. Nani, minsan hindi mo sinabi. Bakit ka pumayag na pakasal sa akin? Ginamit mo ang attraction mo. I was very young at the time at madali magtiwala. Hanggang sa natuklasan ko ang tunay na katotohanan. Minsan ay pumayag kang pakasal sa akin. Why not again this time? After all, sabi mo sa akin na gagawin mo ang lahat para sa Diaz. Dahil nangihinayang ka sa pagkakapundar ng papa ko dito. Well, ang hinihiling ko lamang naman ay ang joint names natin sa marriage contract. Wala nang iba. Nasaktan si Natalie sa sinabi ng lalaki. Wala nang iba. Wala na kayang kahit konting pagtingin sa kanya si Jerome? Natawa ang dalaga. You expect me to believe that? Believe what you want to believe. Ngunit pinatunayan mo ng halikan kita noon na walang nagbabago sa iyong pagiging malamig. And you can never accept me as a lover. Tinatanggap ko na to. 3 years ago. Sinikap kong painitin ka pero nabigo ako. At least alam natin ngayon kung saan tayo nakalugar. Tulad ng sinabi ng papa mo sa akin minsan, the end justifies the means. Yes, he said that. So bakit ka pumayag na pakasal ngayon sa akin, Natalie? Tulad ng sinabi ko, nanghihinayang ako sa mga itinatag ng papa mo. Kung hindi ako nagtungo sa bahay mo ng gabing yun, nakasal sana tayo at magkatuwang na nagtulong sa ikauunlad ng Diaz Group. Hindi sana siguro na pressure ng husto ang papa mo at naririto pa ito ngayon. Sinisi ko ang sarili ko dahil dito. Marahil ito ang aking paraan para naman makabawi sa kanya. I see. Malino na sa akin lahat. Pero malalaman ng mga taga-kumpanya mo na magpapakasal tayo out of convenience. Hindi kaya? Anong sasabihin nila? Alam nilang dating magkasintahan tayo at nagkahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ngayon, we meet again. Older and wiser. Parang may mali somewhere, Jerome. Alam ko may nakakita sa atin nang halikan kita noon. Kakalat ng chismis sa ating mga kaibigan na nagkabalikan na tayo. Ang susunod na board meeting ay sa Wednesday, 2nd week from now. May sapat na panahon para makakuha tayo ng marriage license. Kailangan may pakita tayo sa board. Is there no other way to get me into your board without getting married? Wala. You're an outsider, habang hindi mo dinadala ang pangalan ko, Natalie. Masyado mong minamadali ang lahat, Jerome. Kailangan pag-isipan muna natin to.
Wala nang panahon, Natalie. At magkasundo naman tayo, di ba? Maaaring hindi mo ako masikmura bilang asawa mo. Pero I will try to be a good business partner as well. May nobyo ko. Huwag mong kalilimutan to. Kung iniisip mong si Attorney Philip ang ipapalit mo sa akin, forget it. Maaaring sikat siya sa batas. Ngunit wala siyang kalatoy-latoy sa pag-ibig at sa pagpapaligaya. Napamaang si Natalie. Paano nga pala niya lalayuan ng gano'n na lamang si Philip? Agad niyang idinipensa ang lalaki. Napakadali para sa yun ay pagwalang bahala ang personal commitments ko. Nakasentro ba to kay Philip Sanchez? Ginugulat mo ako, darling. Maaaring may itinatago ito kung nagawa nitong tunawin ang malamig mong puso. Dahil nabigo ka, hindi nangangahulugang walang ibang lalaki na makakapagpainit sa akin. Alam kong hindi mo matatanggap to. He smiled. So, hawak ko lamang pala ang hindi mo gusto. So, tatandaan ko to. Hinagod ni Jerome ng tingin ang kabuuan ng bahay ng dalaga. Ayos tong pad mo. Tutubo ka ng malaki kapag ibinenta mo to. Wala akong intensyong ipagbili to. But you have to. Dahil doon ka titira sa mansyon ko. Oh no, hindi ako titira doon. Yan naman ang hindi maaari. Matigas na wika ni Jerome. Ang private arrangement natin, atin lamang. Ngunit sa mata ng lahat, ang kasal natin ay isang normal na pag-iisang dibdib. At normal para sa mag-asawang tumirang magkasama sa ilalim ng isang bubong. Sa aking bubong sa pagkakataong to, hindi ako papayag na pagtawanan na kahit sino. Walang masabi si Natalie dahil tama naman ang sinabi ng lalaki. Napakalaking halaga ang dapat niyang bayaran para matupad ang ipinangako niya sa papa ni Jerome Sanchez. Ang kanyang buhay, pag-ibig at hinaharap. Hindi madali itong gagawin ko. Himutok ng dalaga. Huwag ka mag-alala, Natalie. Kapag naging imposible ang pagsasama natin, pwede naman nating ipaanal ang ating kasal or file for legal separation. Hindi ko naman ko-condemn for life sa piling ko. Salamat sa sinabi mong yan, Jerome. She was beginning to get frightened and afraid and defeated. Naging matatag si Natalie sa kanyang pag-iisa. Sa presensya ni Jerome, para na naman siyang nanghihina. Hindi tama to sa loob-loob ni Natalie. Bakit pagkatapos ng mga taon ay nakasentro pa rin kay Jerome ang kanyang buhay? Tinungo niya ang lababo para maghugas ng kamay. Jerome come to stand behind her. Naging disturbing ang pagkakalapit sa kanya ng lalaki. Ihahanda ko ng necessary arrangements. Let's get married next week. 1 linggo bago dumating ang scheduled board meeting sa Diaz Company. Ikaw na nga ang bahala, Natalie said resignedly. Hindi pa rin makapaniwala si Natalie sa mga nangyayari. Ipinagbili niya ang kanyang bahay alang-alang sa Diaz Group of Companies. Gayong may sarili din siyang mga negosyo. At hindi niya kailangan ng pera. She has made her million. She is a millionaire in her own right. Parang walang emosyong nagmula kay Jerome. Para lamang itong gumagawa ng appointment sa dentista nito. I'll be in touch, sabi ng lalaki. She was terrified nang hawakan ng lalaki ang mga balikat niya. He turned her to face him. Ayaw sana niyang humarap sa lalaki. Baka mapansin ni Jerome ang confusion sa mga mata niya. She could not afford to be weak in his presence now. Kumapit siya ng mahigpit sa lababo. Her knuckles white with strain. Nagawa niyang lumayo at naupo sa sofa sa living room. Lumayo sa kanya si Jerome. Ilang sandali pa, narinig ni Natalie ang pagsara ng pinto behind him. Nang wala na si Jerome, she looked around her living room. Ang kanyang bahay, ang kanyang environment, ang kanyang pribadong mundo. Matagal niyang binuo ito. Malapit nang mawala ito sa kanya. Nangilid ang luha sa mga mata ng dalaga. Nakatira sa isang maayos na middle-class subdivision ang company secretary ng Diaz Group of Companies na si Tony Torres. Nang iparada ni Natalie ang kanyang kotse sa harap nito, masaya siyang kinawayan ng misis ng lalaki na si Patricia Torres. Nag-aayos ng halaman sa hardin ng ginang. Mabuti at napadaan ka, Natalie, sabi nito. Dito ka naman ang halian. Wag na po, thanks. Pusog pa po ako. Wala akong ganang kumain lately. Dahil siguro sa problemang hinaharap mo sa Diaz Group of Companies, ano? Isang malaking problema ito. Ikinalulungkot nga ni Tony na istorbohin ang bakasyon ni Jerome, pero kailangan daw nitong gawin yun. Tama naman si Tony. Narito ba siya? May sasabihin sana ako. Inaayos lamang nito ang bisikleta ni Junior.
Sandali, tatawagin ko. Natagpuan ni Patricia ang asawa sa may garahe. Nandyan si Natalie at gusto ka makausap. Lumabas sa living room si Tony at napangiti ito nang makita ang panauhin. Naghanda ng pampalamig si Patricia para ihayin sa bisita nila. Close si Natalie sa mga Torres dahil matalik na kaibigan niya ang mabait at soft-spoken na may bahay ni Tony. Mabait na asawa si Patricia at ang buhay nito ay nakasentro lamang sa asawa at mga anak. Sa terrace nagmerienda sina Tony at Natalie. Nasa kusina naman si Patricia para magluto ng tanghalian. Nang mapagsulo sila, naging curious si Tony. Anong sadya mo sa akin, Natalie? May problema ba sa inyo ni Jerome? Ganun na nga. Ayon kay Jerome, nakakita na ito ng paraan para maiwasan ang Hoya na i-take over sa Diaz. At yun ay ang malagay ako sa board bilang member. O kung posible, bilang chairman dito. Halos masamid si Tony and then natawa ng malakas ang lalaki. Nagbibiro ka ba, Natalie? Why, that's the biggest joke I've ever heard. Paano naman magiging member or chairman ng isang board ang isang hindi man lamang member sa kumpanya? Yan nga ang re-remedyuhan ni Jerome ayon dito. Anong remedyo? Hindi ko pa dapat sabihin pero eventually malalaman din naman ang lahat. I might as well tell you in advance. Magpapakasal na kami ni Jerome, Tony. Napakislot sa inuupuan si Tony at natapon ang hawak nitong kape sa tasa nang lumigwak ito. It's a big joke, isn't it? Hindi ako nagpunta dito para makipagbiroan lamang, Tony. I'm serious. Pinuntahan ako ni Jerome kaninang maagang-maaga sa bahay at nag-propose ng marriage ito. Pero Natalie, nasabi ko na sa sarili ko na kung tutulungan ko rin lamang ito, I might as well go all the way. Ikaw din ang nagsabi na kailangan ng isang matatag na leadership sa Diaz. And I believe I can do it. Hindi makapagsalita si Tony. Kung may makakapigil sa mga shareholders para ibenta ang Diaz, yun ay si Jerome at ako. Na-shock si Tony. Pero hindi sa ganitong paraan, Natalie. Hindi nga marahil ito normal na paraan, pero ito lamang ang effective na paraan. Giit ng dalaga. Tumingin siya sa sarili ng kanyang kaliwang kamay na tila ini-imagine doon ang isang wedding band. Ang pagliligtas sa Diaz ay nangangailangan ng extreme measures. Akala ko maintindihan mo to. She looked at him curiously. Maintindihan? Tony almost exploded. My God, Natalie! Kinamumuhian mo si Jerome Diaz dahil minsan ka nang sinaktan nito. Ano bang pinakain nito sa'yo? At bigla kang nagdesisyon na pakasal dito. Nairita na si Natalie. Alam kong ginagawa ko, Tony. Sa pagkakataong to, at least wala na akong ilusyon na maaari pang mawasak. Ang kasal namin isang means to an end. Nothing more. Nakatitig sa kanya si Tony na tila tinubuan ng dalaga ng 2 o 3 sungay sa ulo. Walang kumpanya na karapat-dapat sa ganyang sakripisyo, Natalie. Hahanap tayo ng ibang paraan para hindi magkaroon ng takeover. Sasabihin natin sa Hoya na payagan ng Diaz to retain some kind of control and hindi tayo makikiusap sa Hoya. May pinag-usapan na kami ni Jerome at ito ang masusunod. Sa mga sandaling yon, nakabalik na sa kinaroroonan nila si Patricia. Nakita nito ang asawang parang natitigilan. Anong nangyayari kay Tony? Tanong ng babae kay Natalie. Bakit galito at tila hindi mapakali? May naibalita ako kay Tony na hindi yata nito nagustuhan. Sabi ng dalaga. Ano yun? Masamang balita ba? Ewan ko kung masama para sa mister mo. Sinabi ko dito na pakakasal na kami ni Jerome Diaz. Hindi yata to sang-ayon. Sinimangutan ni Patricia ang asawa. At bakit naman? Tanong nito. Bumaling ito kay Natalie. I'm so happy for you, Natalie. Sa wakas ay magkakatuluyan din kayo. You are really meant for each other. Pinisil ni Patricia ang kamay ng dalaga. Oh, at ginatungan mo pa. Asik ni Tony. Sang kalokohan to. Kalokohan. Hindi sila nagkita o nagkausap sa loob ng 3 taon. At ngayon bigla na lamang silang pakakasal? Nagtaasa ng mga kilay ni Patricia sa naging kilos ng asawa. At anong nangyayari sa'yo? Nakikialam ka sa gusto ni Natalie at ni Jerome, ha? Hindi ka naman nila tatay. Singhal ni Patricia.
Lalong nagtaka si Natalie. Hindi ko inaasahan na magre-react ka ng ganito, Tony. Akala ko pa nga, ikaw ang nagbigay ng bagong address ko kay Jerome eh. Of course not! Singhal ni Tony. Napansin ni Natalie na namutla si Patricia. Ikaw ba, Patricia? Nandilat ang mga matang napatingin si Tony sa misis nito. Ikaw? He groaned in disbelief. Anong nakain mo't ginawa mo yon? Huminga ng malalim si Patricia. Nagsusumamo si Jerome sa akin, kaya binigay ko. Nakalimutan ko nang banggitin to sa iyo, Tony. Alam ko mahal mo pa rin ito. Natalie, you were never the same nang magkahiwalay kayo. Parang nawala ng siglang buhay mo. Napailing si Patricia. Kung minsan masyadong umiiral ang pride. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo ni Jerome. Ngunit, nang itanong nito sa akin kung saan ka nakatira, hindi ko naiisip kung ano ang magiging consequences. Sinabi ko na agad. Thanks, Patricia. Gusto kong lumigaya ka, Natalie. Nagagalak ako para sa inyong dalawa. Wala kang karapatang makialam sa kanila. Singhal ni Tony sa sawa. His face was flushed and furious. Bakit kasi kailangan bumalik ka dito sa Pilipinas sa pagkakataong to, Natalie? Alam kong gagawa ka ng isang maling plano at nangyari na nga. Nagkatinginan ang dalawang babae. Ngayon lamang nakita ni Natalie na nagalit si Tony. He is usually a very quiet and amiable man. I'm sorry kung sinira ko ang araw mo. Matabang na wika niya kay Tony. Kailangan kong uminom. Bulong ni Tony na tila wala sa sarili. Hindi ko akalaing ganong katindi ang pag-ayaw nito kay Jerome para sa'yo. Sabi ni Patricia kay Natalie. Nagtaka ang babae. Talagang labis siyang nagulat sa naging reaksyon ni Tony. Pero pabor naman to kay Jerome noon. Baka naman nag-aalala lamang si Tony na saktan kang muli nito. I don't know, Patricia. Sige, alis na muna ako. Tinapik ni Natalie sa brasong kausap. Natigatig naman si Natalie sa ipinakita ni Tony as she drove back to her house. Hindi niya inaasahan ang buong pusong pagsang-ayon ni Tony sa kanyang desisyon. Pero hindi din naman niya inaasahang halos magwala ito. Bakit kaya? Naitanong ni Natalie sa sarili. Committed naman si Tony sa kapakanan ng Diaz. Nang matapos mag-propose ng kasal si Jerome, she felt that she should share her secret with someone. At si Tony nga naisip niya. Now, she wished na nanahimik lamang siya. Ipinarada muna ni Natalie sandali ang kanyang kotse somewhere along the way at nag-iisip. She tried not to tremble nang ma-realize niya ang sinuong niya. Nayaya siya ni Jerome nang madalian sa isang fatal step tulad ng pagpapakasal. Sa tulad nitong hindi naging tapat sa pag-ibig. At anong pundasyon ng isang kasalang walang pag-ibig? His ambition plus her cold attitude. What a waste. Sa loob-loob ng dalaga. Mahilig sa kapangyarihan si Jerome Diaz kaya ayaw nitong pakawalan ang Diaz Group of Companies, a quality that he shared with his father. Sa pagsang-ayon niyang pakasal dito, tutulungan niyang makamtan ni Jerome ang kapangyarihang ito. Magiging business partner niya si Jerome. Nothing more. Ganun na nga lamang ba ang lahat? Magagawa ba niyang mabuhay sa ilalim ng iisang bubong with Jerome? Day after day and night after night, na walang hinaharap maliban sa posibleng hiwalayan? I can't. Bulong ni Natalie sa sarili. Napakahirap na ganun. At kay Philip, liligaya kaya siya dito? Wala siyang passion and comfort na nararamdaman para sa lalaki. Only security and companionship. Hindi rin sapat ang mga ito para lumigaya. At least kay Jerome, she would be fulfilled physically. Marahil in the long run, magiging sapat na ito. Kailangan makausap niya si Philip. Ang tahanan ng abogado ay isang tipikal na bungalow sa isang simple subdivision. Nakaparada ang kotse nito sa harapan at hindi sa garahe. Nangangahulugan na paalis ito para dumalo marahil sa kanya, naisip ni Natalie. Mabait na tao si Philip, matalino at mapagkakatiwalaan. But he is dull. Totoo ito. Malamig tulad niya. Inaayuwan pa nga daw ito ng dating girlfriend dahil hindi ito
Makarin yun na gusto ng mga babae. Lumabas si Philip nang ipinarada ni Natalie ang kanyang kotse sa tapat ng bungalow nito. May dalang suitcase ang lalaki. Mukhang problemado ito at 2 ulit itong tinawag ni Natalie. Bago ito narinig ang dalaga. Natalie, tumawag ako sa iyo, pero walang sumasagot. Binala kong sumulat na lamang. Kailangan kong umalis ng mga ilang linggo o mas matagal pa. He looked depressed. Is there something wrong, Philip? Nag-long distance ang ex-girlfriend ko. You know, the mother of my child. May malubhang karamdaman daw ang bata at kailangan nila ako. I'm sorry, Philip. Her heart went out to him. Of course, kailangan puntahan mo agad sila. Send my regards. Ingat ka. Sorry, sweetheart. Sana maintindihan mo. Pinilit nitong umiti. Why are you here anyway? Hindi ka magagawi dito kung hindi mahalaga. May problema ka din ba? Kalabisan na kung sasabihin pa niya tungkol sa kasal nila ni Jerome. Wala, Philip. Nagkataon lamang na nagawi ako si area and I thought of driving by. Just to say hello? Philip kissed her briefly. I'll call you when I get back. Sabi nito. Hindi na hinintay ni Natalie na makaalis si Philip. Nagpauna na siya. Tila nakikialam na ang tadhana sa takbo ng kanyang buhay. Hindi na isang escape route si Philip ngayon, kundi isang taong nakapako pa din sa nakaraan. It would be unfair and selfish kapag idinamay pa niya ang abogado sa mga sarili niyang problema. Siya rin ay may mga ties mula sa nakaraan, skeleton in the closet. Hindi niya magawang iwasan o takasan ang mga ito. Nagkabalikan sila ni Jerome Diaz under unbelievable circumstances at hawak siya ngayon ng dating nobyo, helpless as a pawn. Ngunit sa pagitan nilang dalawa, maililigtas nila ang Diaz Group of Companies, ang kabuhayang iniwan ng papa ni Jerome para sa binata. Ito ang nag-iisang negosyo ng pamilya ng lalaki, sabi niya sa sarili. Ikinasal sila ni Jerome tulad ng napagkasunduan nila. Malayo sa kasal na pinapangarap ni Natalie. Dahil naganap ito sa sala ng isang hukom sa halip na sa loob ng isang simbahan. It was a civil wedding. Ayaw din naman niyang sa simbahan makasal dahil magiging isang malaking balita ito sa lahat. May hawak siyang mga bulaklak, a spray of white orchids and white rosebuds and baby's breath na ibinigay sa kanya ni Jerome. Nakasuot siya ng light baby pink suit na inilabas niya sa kanyang wardrobe. Na hindi bago ito, but she looked ravishingly beautiful as bride should be. Napansin nga niyang tinitingnan ni Jerome ang suot niya, and what does he expect her to wear? Ang white silk and brocade na ipinatahi nito 3 years before? Nanilaw na ito sa kinalalagyan. Sa isang lumang baol sa isang sulok ng storage room ng bahay niya. Hindi siya mukhang isang bride sa tingin ni Natalie. Dahil hindi din ganito ang nararamdaman ng babae. Hindi niya binigyan ng sapat na panahon ng sarili para makapag-isip. Nakikita lamang niya si Jerome habang inihahanda nito ang mga kailangan nila sa kasal. Madalas itong nasa bahay niya na malapit na niyang ibenta. Nailathala na ito ng for sale at marami ng potential buyers. Pati furniture na maingat niyang binili ay for sale na din. Wala din naman itong lugar siguro sa mansyon ni Jerome. Pati siya wala ding lugar doon kung tutuusin. Pero ayaw na niyang isipin ito. Sinikap niyang huwag manginig nang hawakan ni Jerome ang kamay niya para suotan ng singsing ang daliri niya. After the ceremonies, he bent his head and she lifted her face obediently, feeling his lips like ice on her own. Sinulyapan ni Natalie ang asawa nang nasa kotse na sila at papunta sa board meeting. He exuded cool confidence. Ang kasalang naganap after all ay simula lamang. Ngayon ay kailangan manalo siya over the headed businessman na naghihintay sa Diaz para kumbinsihin ang mga ito na tanggihan ang alok ng Hoya Builders. Tila hindi naiisip ni Jerome ang possibility ng pagkabigo. Siya ang kinakabahan. Na-realize ni Natalie. At hindi pinangangambahang kabiguan. Jerome looked magnificent. Nakasuot ito ng tailored dark gray suit. There was a murmur of voices at the boardroom nang pumasok sila. Inihanda ng babae ang kanyang sarili. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob. Mahaba ang boardroom. Dominated ito ng malaking oil portrait ng ama nito.
which hung in a prominent place. Natalie walked with Jerome to the head of the conference table. Napansin niya ang expression sa mga mukha ng board members nang dumaan sila. Nakakita siya ng amusement, disbelief, and the beginning of comprehension. At saka si ni Tony, isang uri ng resigned despair. Naghanda si Jerome ng maikling talumpati. Isinaad nitong nagpakasal na sila ni Natalie at nagbitiw ito bilang chairman of the board at ang kanyang misis ang papalit. Nakabibining katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, nagsalita ang board member na si Lucio Santos. Binati nito ang bagong kasal. Sumunod ang iba. Lahat sila ay nabigla ngunit nasiyahan. Maliban kay Tony na madilim ang anyo ng muka. Nagsalita si Jerome. Malinaw at matatag ang tinig nito, ngunit hindi makakonsentrate sa mga sinasabi nito si Natalie. Ang atensyon niya ay nasa portrait ni Don Armando Diaz. Ginawa ko na ang gusto niyo, Papa. Alam ba niyo kung ano ang consequences? Ako, Papa. Labis na ikinagagalak ni Don Diaz sa mga pangyayari kung buhay ito. Ang manugang nitong babae ngayon, ang gusto nitong pumalit para pamunuan nito ang kumpanya. Nagkaroon ng konting salo-salo sa opisina at inuman. Pagkatapos, pinakusapan siya ni Jerome na mauna na sa mansyon at susunod na lamang daw ito. Sa pakiramdam ni Natalie, bigla siyang binaliwala ng asawa. Hindi niya nagustuhan ito. Mainit ang ulo niya nang ipasok niya ang kanyang kotse sa driveway ng mansyon. Noong pinangarap niyang tumira dito. Ngayon, tila kastilyo ng kalungkutan ang tingin niya sa malaking bahay. Gusto niyang umalis na agad at mag-drive kung saan-saan. Huwag lamang mamalagi doon. Ngunit hindi niya magawa ito. Kasal na siya kay Jerome. Bumukas ang pintuan. Lumantad ang housekeeper ni Jerome na si Aling Marta. Binati siya nito. Sinabing hinihintay siya ni Mrs. Clarice Diaz sa living room. Ako na ang bahalang mag-akyat sa mga dala niyo, sabi ng babae. Narito si Clarice Diaz? Tanong niya. Kadarating lamang ho, ma'am. Naninigarilyo si Clarice nang pumasok siya sa mansyon. She looked up nang pumasok si Natalie. Nakapusod ang babae at pulido ang makeup nito. Well, here comes the blushing bride. Sarkastik ang bati nito pagkatapos ay tumawa. Akala ko nagbiro si Jerome nang mag-long distance at ibalitang ikakasal kayo. Ibang ka talaga, no? Hindi ka na natuto ng leksyon years ago. Compose pa rin si Natalie. I've learned my lesson well, Clarice. But, you are still a fool to marry Jerome. Akala mo ba nakalimutan na? O napatawa ni Jerome ang pag-walk out mo dito noon? I feel sorry for you. Ayaw kong pag-usapan ang aking kasal. Kasal? Anong kasal? Ngayon hindi na nagkunwari si Jerome na interesado sa'yo. Nandyan ka na para gabayan siya. Ngunit kapag nakatayo na sa sariling pa ang kumpanya, ibabasura ka nito. Si Jerome ay isang cold, single-minded man na gustong makaganti sa'yo. Look, Clarice, tama na. Do you think you will live happily ever after? Nagkakamali ka. Tinungo ni Clarice ang isang silya at dinampot ang bag nito. Alis muna ako para mag-enjoy kayo sa inyong honeymoon kuno. Ngunit babalik ako to make things difficult for you. Hindi ka dapat naririto. Kapag nawala si Ramon, I intend to make Jerome mine. Umakyat ang galit ni Natalie. Matagal siyang nagtimpi at hindi niya mapapayagang sirain ng babaeng ito ang kanyang buhay. At may karapatan siyang magsalita. Hindi ka masisikmura ni Jerome. Mabiyuda ka man ng ilang beses. Asik niya. At wala kang karapatan dito dahil hindi kayo kasal ni Kuya Randolph. Mistress ka lamang nito. Baka akala mo hindi ko alam to. Tumaas ang kanang kamay ni Clarice para manampal. Pero maagap si Natalie. Sinalo niya to. Pinilipit at isinalya sa carpeted floor si Clarice. Pipiliin mo ang babanggain mo sa susunod. And I don't want you in my house. Huwag ka nang babalik kung ayaw mong ihagis kita sa labas. Galit na lumabas si Clarice. Hindi na nga ito nagbalik. Itinuro ni Aling Marta ang master's bedroom kung saan dinala nito ang mga bagahe niya. So, dito pala siya matutulog kasama ni Jerome. Akala niya magiging business partners lamang sila. Dahil business arrangement lamang naman ang lahat. Magkahiwalay sila kapag ayos na ang Diaz Company. At malamang na magiging malaya na naman siya. Had she ever been free? Palagi siyang nag-iisa ngunit kahit kailan, hindi naging malaya.
Napatingin siya sa kanyang wedding ring. Ngayon nakatali siya. For the meantime, that is. Dahil sa labis na pagod at emotional strain, ipinikit ni Natalie ang kanyang mga mata at nakatulog siya. Malalim na ang gabi nang magising si Natalie at mapansin niyang may kumikilos sa loob ng kwarto. Bumangon siya sa kama. Jerome? May problema ka ba? Gabi na, sige matulog ka na. Mukhang nagtagal ang meeting. Nagkayayaan sa labas pagkatapos, nagkainuman. And you let me out? Kayo-kayo na lamang? Napatingin sa kanya si Jerome. Akala ko ba hindi ka interesadong sumama? Panay kasi kami mga lalaki. Sana kinausap mo ako agad nang dumating ka. Tulog ka na, ayokong istorbohin ka. Baka matakot ka pa sa akin. Isipin mo may gagawin ako sa'yo. Anong sabi ng board members? Hindi na daw nila ibebenta ang kanilang shares. Walang magiging takeover. Mabuti naman. Maraming salamat, Natalie. Pero, hindi pa tapos ang laban. Naupo si Jerome sa gilid ng kama. So much for business talk. Ngayon, asikasuhin naman natin ang sarili natin. Anong ibig mong sabihin, Jerome? This is our wedding night, Natalie. I've waited so long to be with you as my wife. I want you. I want you now. Yun din naman ang hinihintay ni Natalie. Aminin man niya o hindi. Ang sabi mo nagbago ka na. I want to see that change. Experience you as you are now. Warm? Jerome. No more excuses, Natalie. I'm going to take you and you will be mine. You are my wife now. Ipinikit ng babae ang kanyang mga mata. Handang-handa naman siya talaga para kay Jerome ngayong gabi. Kaya hinintay niya ito. Mabilis nakalapit sa kanya ang asawa at hinalikan sa labi na walang pag-aalinlangan na tinugon ni Natalie. Dinama nila ang katawan ng bawat isa. Ang nahihimbing na mga init sa kanyang pagkatao ay naroroon pa rin, naghihintay ng tamang paglalambing. Kailanman ay hindi pala naglaho ang mga ito sa kabila ng lamig ng naging front niya kay Jerome. Ngayon, ang kanyang emotions ay parang halamang biglang nabuhay sa sinag ng araw at patak ng ulan. Hindi na niya magawang tumutol pa. Nagsusumamo ang kanyang pagkatao for fulfillment na si Jerome lamang ang makapagbibigay sa kanya. At ng gabing yun ay pinadama nila sa isa't isa ang pagmamahal na tinago nila sa mahabang panahon. Kinabukasan, ginising sila ng pag-ring ng telepono na nasa headboard ng kama ni Jerome. Dinampot ng lalaking receiver. "Oh, Clarice, ikaw pala." Bati ni Jerome. "Akala ko ba dito ka muna sa bahay titigil habang bakasyon ka?" Naghari ang katahimikan habang nagsasalita ang kausap na lalaki sa kabilang dulo. "Ganun ba? Ikaw ang bahala. Ikumusta mo na lamang ako kay Kuya Randolph. Sorry pero hindi na kita maihahatid sa naiya. Busy ako eh." Pigil ni Natalie ang hininga habang nakikipag-usap si Jerome sa hipag nito. Gusto sana niya pumunta sa bathroom pero dinaig siya ng curiosity. At bakit ba niya bibigyan ng pagkakataon magkausap ng sarili na ng dalawa? Asawa yata niya ang kausap ng babaeng yun. Pero gusto niyang umiyak sa inis. Bakit kailangang sumingit sa buhay nila si Clarice? She fought the tears back valiantly. Hindi siya iiyak. Hindi na siya iiyak pa after 3 years ago. Si Clarice yun. Palis na daw ito patungong Hawaii ngayong tanghali. Hindi kumibos si Natalie. Nanggaling pala siya dito nung isang araw ng kasal natin at medyo nagkabanggaan daw kayo. Itinaas ni Natalie ang kanyang baba. Nakapagsumbong na pala. Tama. Nilait niya ako. Tinangkang sampalin pero I did not let that happen. Inunahan ko. Isinalya ko to sa sahig kung saan ito nasubsob sa carpet. Tumingin siya sa mga mata ng kausap. May reklamo ka ba? Natawa naman si Jerome. Of course wala. Alam mo naman marahil ang ginagawa mo, hindi ba? Pero ano bang panlalait ng sinabi ni Clarice? Ayoko na pag-usapan pa. Basta hindi maganda pakinggan. Sinabi nitong balakan nitong maging pangalawang lover kapag nawala na si Kuya Randolph. Buhay pa yung kapatid mo, may target na tong kapalit. He smiled amusedly. So, kaya ka nagalit, nagselos ka? I like that. Hindi ako nagsiselos. Ang kinakainis ko, sinabi nitong she intends to stay at gawing difficult ang buhay para sa akin. And nobody has the right to tell me that, Jerome. Alam ko ang assets ko. Hindi ang isang tulad ni Clarissa magsasalita sa akin ng ganun. Lalo kang gumaganda kapag may puot sa iyong mga mata. He told her lightly. Tama lamang ang ginawa mo. You saved me the burden of getting rid of her. Huwag na natin pag-usapan si Clarice. Let's not talk about unpleasant matters. Halika na, mag-almusal na tayo.
Inakbayan ni Jerome ang asawa. Nakadama naman ng tuwa si Natalie. Hindi kinatigan ni Jerome ang mayabang nitong hipag. Pagkatapos mag-almusal, pumasok na sa tanggapan ng Diaz Group of Companies ang mag-asawa. Habang nakikipag-usap si Jerome sa ilang mga department heads, hinanap ni Natalie ang secretary ng lalaki at hiningi ang complete file ng Laurent Project. Ito ay isang malaking proyekto na gustong makuha ng kumpanya. Kasalukuyang inihanda ng kumpanya ang groundwork para sa pagsali sa bidding sa nasabing proyekto. Bakit mo kinuha ang file ng Laurent Project? Tanong ni Jerome dahil kasalukuyan din itong pinag-aaralan ito. Ni hindi mo sinasabi sa akin. Kung gusto mong ayusin ko ang Diaz Group, kailangan bigyan mo ako ng blanket authority na tingnan ang bawat file na kailangan na tingnan. Na hindi na nagpapaalam pa sa'yo. I'm sorry. Kailangan kong pag-aralin ng mga ito. At kailangan dito sa opisina ko mananatili ang mga files na nasa planning stage at nakahanda sa bidding. Itatago natin ang mga to dahil mananatiling safe ang mga papeles dito. Kailangan ingatan ng mga ito under lock and key. Kailangan? Dapat! Kailangan pumirma ang sinumang hihiram ng mga files na binanggit ko. Lihim na humanga si Jerome sa asawa. Gagawa ko ng memorandum tungkol dito. Sabi nito. Dapat kasi malaman mo kung sino ang dapat pagkatiwalaan, kung kailan dapat magtiwala at kung paano. Is this really needed? Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang Hoya Builders always outbids you? Parang alam namang ito ang bawat move na gagawin mo. Yung cost estimates and everything, and then hihigitan nila ang offered services and bababaan nila ang estimates. Hindi mo ba naisip na kahit kailan na baka nagkakaroon ng leakage at may isa o dalawang tao dito na nagkakanulo sa'yo? Hindi pumasok sa isip ko yan. Well, ngayon, you have to be suspicious pagdating dito. Maraming mga hiningi si Natalie sa asawa. Mga reports sa nakaraang mga projects, mga reports sa hindi pa nila nakuhang mga kontrata. Pero hindi malaman ni Jerome kung bakit nakaramdam ito ng resentment. Natalie had taken control of the company bilang chairman of the board. At nasan si Jerome ngayon? She seemed to have taken everything and left him with nothing. Sa pakiramdam ni Jerome, naging isang ordinaryong clerk na lamang ito sa sarili nitong kumpanya. Ngunit ang resentment nito ay nauwi sa galak ng manalo ang Diaz Group of Companies sa bidding para sa Laurent Project. Ngunit bago nangyari ito, may mapait na katotohanang natuklasan sina Natalie at Jerome. Na kaya pala palaging nananalo ang Hoya Builders sa mga nakaraang biddings sa mga proyektong sinasalihan ng Diaz ay dahil may nagpupuslit sa mga ito ng figures ng kumpanya para ma-underbid ng Hoya ang Diaz Company. At ang naglolokos sa kanila ay walang iba kundi ang company secretary ng Diaz na si Ton Torres. Binibigyan ito ng malaking pabuyan ng Hoya Builders sa pagbibigay nito ng figures ng Diaz para sa bidding. At pinangakuan ng Hoya si Tony na gagawing board members kapag nag-take over na ang mga ito sa Diaz Company. Bakit nagawa ni Tony yun? Galit ang nararamdaman na naitanong ni Jerome kay Natalie. He had been with my father since the first day na nag-operate ang kumpanya. Dapat naman maging loyal to. Pero hindi. Nagawa pa din tayong lokohin ni Tony. Simple lamang ang naging dahilan, Jerome. Naging mataas ang pangarap ni Tony. At gustong-gusto nitong magkapera ito ng malaki-laki para mapaunlad ang pamilya. At the expense of the company na bumubuhay dito at sa sariling pamilya nito? He turned furiously. Nagkibit balikat si Natalie. Kasalanan mo din to, Jerome. Hindi ka naging maingat sa mga records mo na dapat sana naging confidential. But he is the company secretary at dapat lamang naman na alam niyang isisinumikti naming mga figures, hindi ba? Not necessary before the bidding. After the bidding, pwede na nitong malaman. Wala itong utang na loob. So anong balak mong gawin? Iahabla ko siya. I'll see him in court. Bumuntong hininga si Natalie. Huwag naman. Kahawa-awa ang pamilya niya. Gawin mo na lang na forced retirement with the necessary fringe benefits. With fringe benefits? No way, Natalie. Sa ginawa ni Tony na anomalya, he forfeited his rights to any fringe benefits na dapat itong tanggapin. Pero ang mga Torres hindi lamang ordinaryong kawani sa kumpanya mo, Jerome. Family friends sa mga ito ng papa mo. At kahit paano may mga nagawa din namang kapaki-pakinabang si Tony nang nagdaang mga panahon, di ba? Ngayon lamang naman recently ito nakagawa ng mali. So, ibigay mo ng fringe benefits ng tao
Mawawalan na nga ito ng trabaho upon his retirement, hindi ba? Nag-isip si Jerome. Ewan ko, pero please, Jerome, alang-alang kay Patricia Torres at sa mga anak nito. Huminga ng malalim ang lalaki. Alam mo, sa kabila ng iyong cold exterior, pusong mamun ka. Sige, alang-alang sa'yo, pagbibigyan ko ang sinabi mo. At napuwersang magretiro nga si Tony Torres. Ibinigay dito ng Diaz Company ang fringe benefits na nararapat sa panahong ipinaglingkod nito sa kumpanya. Hiyang-hiya naman ang lalaki. Humingi ito ng dispensa. And retired discreetly. Paano ka nagkaroon ng hinala kay Tony? Tanong ni Jerome kay Natalie pagkatapos. Of all people, bakit ang napag-isipan mo? Nang nag-propose ka ng kasal sa akin, kay Tony ko unang na-share to. Nagpunta ako sa kanila at sinabi kong ikakasal na tayo. Anong nangyari? Nashock si Tony at halos magwala ito sa galit at pagtutol. Pati nga si Patricia na bigla sa naging reaksyon nito. Ginawa nitong lahat ang paraan para baguhin ang isip ko. Bakit hindi mo sinabi agad to sa akin? Naninisi ang tinig ni Jerome. Hindi ko naisip na mahalaga ito at that time. Akala ko na bilang kaibigan, iniiwas lamang ni Tony na saktan mo muli ako. Ito din ang nasa isip ni Patricia. Kaya pala kinausap din niya ako tungkol dito. He was discouraging me. Huwag daw kitang pakasalan dahil sa ginawa mong pag-urong sa kasal natin. Magmumukha daw akong kahiya-hiya. Anong sinabi mo? Well, ang dapat lamang sabihin ko, pakakasal ako sa iyo dahil mahal kita. Period. At wala nang nasabi pa si Tony na pangontra dito. Talaga? Sinabi mong mahal mo ako? Totoo naman kaya to? Ano bang dahilan kaya kita pinakasalan? Kundi yan naman talaga, diba? Maraming ibang dahilan kung bakit nakakasal ang isang lalaki at isang babae. Convenience, for instance. Security. Ano ba sa palagay mo? Ewan. Hindi ka naman siguro pakakasal sa akin. Kung sa pakiramdam mo hindi kita mahal, hindi ba? Hindi nakakibo si Natalie. Mahirap na kasing maniwala pagkatapos ng ginawa mo noon sa akin. Ilang taon na nakakaraan, hindi mo pa ba nakakalimutan yun? Hindi basta nakakalimutan ng ganung pangyayari. Kapag naalala ko to, nagagalit pa rin ako sa iyo, Jerome. At dahil dito, hindi kita matutuhang mahaling muli. I tried pero maang na napatingin sa kanya si Jerome. May pagdaramdam sa mga mata nito. Anong sinabi mo? I hate you until now. Naniniwala ako sa iyo, Natalie. Yan ang dahilan marahil kaya nagawa mo pahirapan ako for the past years nang magkasintahan tayo. Naging napakalamig mo at nasihan kang ibitin ng mga emosyon ko. You always enjoyed na makita akong nananabig sa'yo. You enjoyed seeing me aching for you. Hindi totoo yan. Ang papa mo mismo nagsabi sa akin na kaya ka lamang pumayag na pakasal sa akin dahil sa kagustuhan nila ng aking papa. Pinagbibigyan mo lamang daw ang papa mo. No. Para sa akin, isang insulto ang pakasalan ka dahil sa kung anong dahilan maliban sa pag-ibig. Pero nang malaman ko to, sumama ang loob ko. At naniwala ka sa papa? Bakit hindi? Wala akong nadamang init sa'yo. Palagi kang umuurong kapag naglalambing ako. So ganun na lamang ang pagkadiskustado ko nang ma-realize kong ikakasal pala ako sa babaeng minamahal ko. Pero para sa kanya, purely business considerations ang pagpapakasal niya sa akin. Pero hindi ko maintindihan kung bakit sinabi ng papa sa iyo yun, samantalang he'll like you to be his son-in-law. Hindi ko alam, Natalie. Ngunit nang sinabi nito yun, naghanap ako ng resto bar at naglasing. Nagpakalango sa sama ng loob. At ang nangyari pagkatapos, higit mong alam ng higit pa sa akin. Pinuntahan kita para humingi ng paumanhin na hindi ko pinaunlakan ang pag-anyaya mong magkape tayo sa bahay mo pagkatapos nating manood ng sine. At may babae ako nakita sa bahay mo. At halos nakatapis lang siya at yumakap pa sa'yo. Huminga ng malalim si Jerome at tumango. Ipinamulsa ang mga kamay at naglakad nang pabalik-balik na tila nakataranta dito ang binanggit ng asawa. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung anong relasyon mo sa babaeng yung Jerome. Umiling ang lalaki. Hindi maliwanag sa akin ang mga pangyayari nang umalis ako sa resto bar na lasing na. Later, natuklasan ko na lamang na nasa kama na ako, katabi ang isang estranghera. And then, may nagring sa doorbell ko. At nang buksan ko to, ikaw nakita ko doon. Tinanong mo kung may sakit ako. Nagkamot ng ulo si Jerome. Matagal ako nag-isip kung bakit nandun ka. At nabahala ako na maalala kong may babae nga pala sa kwarto ko. Then lumabas pa to. All I could remember then was the disbelieving horror in your face bago ka patakbong umalis. Kailangang umalis ako dahil na mga sandaling yun gusto ko kayong saktang dalawa. Labis akong nasaktan, Jerome.
Alam ko may namagitan na sa inyo na babaeng yan. And to think na our wedding was just a week away. Walang namagitan sa amin. I was too drunk to even open my eyes. At halata ko na inis sa akin yung babae. Bago to umalis, sinabi nitong bading raw siguro ako. Kaya technically, naging tapat ako sa'yo all along. But I never had a chance to tell you this. Napalunok si Natalie. Kasi the night before, bago umalis sina Clarice at Kuya Randolph, nakausap ko ang hipag mo at sinabi nito sa akin na pakakasal ka lamang daw sa akin dahil kailangan mo ang aking kaalaman and expertise para pamahalaan ng maayos ang Diaz Group of Companies. Sinabi nitong kailangan mo daw ng kalayaan sa nalalabing mga araw ng iyong pagbibinata dahil nahihirapan ka sa akin. Sinabi yun ni Clarice? Oo, at ang masakit sa lahat, hindi mo daw naman talaga ako mahal. That I was not beautiful enough for you. My God, bakit hindi mo sinabi to sa akin? Nang makita ng babaeng yun na maling-mali siya. Sasabihin ko sana talaga, kaya nga kita pinuntahan sa bahay niyo kinabukasan nang malaman kong wala na si Clarice. Pero nakita ko na ang babaeng yun. Kinumpirma nito ang sinabi ni Clarice na hindi mo nga ako mahal. Wrong timing pala ang lahat. Napailing si Jerome. So ganun pala mga nangyari. Nagtaka nga ako kung bakit bigla kang sumulpot sa bahay. Gayong hindi naman kita niyaya dito. Napatungo si Natalie. Well, hindi na mahalaga to ngayon. Sa wakas sinasabi ni Jerome. Anong ibig mong sabihin hindi na mahalaga ito? May pangambang sumaklot sa puso ni Natalie. Dahil panahon na para maghiwalay tayo, Natalie. Isang pagkakamali ang pilitin kita sa pagpapakasal sa akin. Wala akong karapatang itali kita sa akin. Sa kabila ng kaalaman kong hindi mo ako maaaring mahalin kahit kailan. Pero nagkakamali ka, Jerome. When I walk back into your life, natuklasan kong may malaking suliranin ka at gusto kong alisin to mula sa iyong mga balikat. I know, Diaz Group of Companies had become a challenge for you. Gusto mong patunayan na kaya mong ayusin to at iahon mula sa bankruptcy. At gusto mong tuparin ang naipangako mo sa isang nag-aagaw buhay na matanda, ang papa ko. Yes, inaamin ko nung una. Ganyan nga ang iniisip ko pero... Akala ko kapag minahal kita ng husto at tapat, Natalie, matututuhan mo ako mahalin. Nagkakamali ako. His voice sounded tired. It held a kind of weird finality. Hindi ka nagkamali, Jerome. Huwag ka mag-alala. Hindi ko na ipagpipilitan ng sarili ko. Hintayin ko lamang na in progress na ang Lauren Project. At pagkatapos, alis na ako. Iyon na ang Diaz Group of Companies, Natalie. Bilang asawa ko, hindi ko ipapaanal ang contract para mapasayo ito at legally. She stared at him with apprehension. Hindi mo maaaring gawin to sa akin, Jerome. Pero yun naman talagang gusto mo, hindi ba? I'm setting you free, Natalie. Marami tayong mga nagawang pagkakamali, Jerome. Pero hindi sapat ang mga to para maghiwalay tayo. Pero hindi na makakabuti sa'yo kapag wala na ako sa buhay mo, Natalie. You could go on with your life. Naginambala ko. Pero, saan ka pupunta? May offer akong trabaho sa States. Malaki ang kita. Dollars. Nagtungo sa mini resto bar si Jerome at naglagay ng whiskey sa 2 wine glasses. Ibinigay ang isa kay Natalie at agad itong tinanggap ng babae. She felt she needed a drink. She was beginning to shake at nanlambot ang mga tuhod niya. Tatanggapin mo ang offer na to? May sarili kang kumpanya dito na ikaw ang boss. Bakit kailang magtrabaho ka pa sa iba? Walang dahilan para manatili pa ako dito. Pero hindi ako magbaback out sa mga obligasyon ko sa iyo, Natalie, bilang isang asawa. Tatanggapin mo ang nararapat na sustento at I don't need your money and your support. Tumaas ang boses ni Natalie. Sabay ang pagbalong ng luha. Tinitigan siya ng matagal ni Jerome. Hindi nito maintindihan kung bakit ganito ngayon ang reaksyon ng babae. Huwag kang magkunwaring hindi mo ikinasisiya ang pag-alis ko, my wife. Natutuhan mong tanggapin ako sa kama pero you don't welcome my love. Alam ko napipilitan ka lamang. Ano na nangyayari sa atin? Sa mansyong to? Dito ka titira, of course, as my wife. Kung inakala mong babalik pa dito si Clarice, nagkakamali ka. Hindi na babalik yun. Dahil magkikita kayo sa States at doon kayo magsasama, hindi ba? Of course not. Si Clarice, hindi ko siya kailanman mamahalin. Pero may ilusyon ito na mahal mo siya. Wala akong pakialam sa mga maling paniniwala ni Clarice. Wala akong gusto sa kanya. Akala ko in love ka kay Clarice. She told me this. Naniwala ako dahil enjoy ito na pagselosin ka. Pero I'm telling you now, na kahit kailan, wala ako kahit na anong damdamin kay Clarice. Nagkamali pala ako, Jerome.
Yes, my wife. Ako na isang makasalanan at bastos sa paningin mo. Walang ibang minahal kundi ikaw lamang. Mula namang sandaling masilayan kita, I wanted to marry you. More than I've ever wanted anything in my life. Kaya ganun na lamang ang frustration ko nang maging malamig ka sa akin. I was inexperienced then. Marami mga maling impormasyon ako nasagap tungkol sa physical love. At wala akong sana sinangguni mo muna sa akin to. I should have enlightened you so willingly. Pilyo ang ngiting sumilay sa mga labi ni Jerome. Alam mo namang hindi ko magagawa yun. Ang hiya ko lang. And now, it is too late, hindi ba? Namasa sa luha ang mga mata ni Natalie. Ngayong wala na si Tony na nang ahas sa kumpanya, magiging maayos ng takbo ng Diaz Group. Kayang-kaya mo na itong mag-isa. Ngunit ang mahalaga sa lahat, magiging normal na naman ang buhay mo. You don't have to put up with me anymore. Naramdaman ni Natalie na namanhid ang katawan niya. Gusto niyang magsalita ngunit walang katagang lumabas sa mga labi niya. Sige, pupunta lamang ako sa US Embassy. Ayusin ko ang mga papeles ko. Jerome, gusto niyang habulin ng lalaki but fear and foolish pride held her back. Sandali lang, Jerome. Tumigil ang asawa at tumingin sa kanya. He saw the tears in her eyes. Natalie, isasabihin ka? Lumapit siya kay Jerome at niyakap ito ng mahigpit. Huwag mo akong iiwan, please. His hands closed on her. Marahas sa mga ito, pushing her backward so he could gaze into her eyes. Hindi mabasa ni Natalie ang expression sa mukha ng asawa, pero may naramdaman siyang pag-asa when he held her. You want me? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Jerome. Mabilis na naging pagtango ni Natalie, paulit-ulit hanggang sa makapa niya ang kanyang tinig. I love you, Jerome. Hindi mo ko maaaring iwanan. Kung aalis ka, kailangang isama mo ko. Nagsusumamo ang tinig ni Natalie at isinuntok niya helplessly ang nakakuyom niyang mga kamay sa matipulong dibdib ng asawa, sabay daloy ng masaganang luha. You have to take me with you. Umiiyak na wika pa niya. Tinitigan siya ni Jerome na puno ng pagmamahal. Ito ba talaga ang gusto mo, Natalie? He asked tenderly, his hand wiping away the tears from her cheeks. Yes, hindi ako mabubuhay kung mawawala ka. There had been no one else but you, Jerome. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit sinamantala ko ang downfall ng Diaz Group? Para muling mapalapit sa'yo. Noon, hindi ko maintindihan. Akala ko, you were only trying to prove na higit ka mahusay sa business kaysa sa akin dahil you are an economist. How could you think that of me? Hindi ko alam na mahal mo rin pala ako. Hindi mo kasi ito pinakita man lang. You were so cold. Nagpanggap lamang ako dahil ayoko masaktan ng husto kapag natuklasan kong you married me for convenience only. How could you think that of me? Natawa si Natalie. Linya ko yata yung sinabi mo ah. Nagkatawanan na sila. So, alis ka pa ba? Of course not, hindi na. Magkakasama na tayong palagi, Natalie. Jerome, you made me so happy. My love. Somehow, ang sinabi ng lalaki ay higit pa sa pangako nila nang sila ikasal. Dahil alam nila kapwa na mahal nila ang isa't isa. Mahal na mahal kita, Natalie. At pangako ko sa'yo na babawi ako sa bawat araw na hindi tayo nagkasama. Paliligayahin kita at bubuo tayo ng masayang pamilya. Buong puso na wika ni Jerome bago niyakap ng mahigpit ang asawa. Pakakasal tayo muli. Isang engrandeng kasal sa simbahan dahil alam kong pangarap mo to, sweetheart. Gusto kong ibigay to sa'yo. Pero hindi na kailangan, Jerome. Sapat na ang kasal natin sa huwes. Basta ang mahalaga magkasama tayo. No, you will have your dream wedding. And then he kissed her. His kisses were passionate and her lips warm beneath his. I love you, Jerome. Bulong niya. Hindi ko alam na ang katuparan ng aking kaligayahan at mga pangarap ay nasa iyong mga bisig at mga labi. Right. At patutunayan ko to ngayon sa'yo. Love. Nakangiti na wika ni Jerome bago binuhat ang asawa at dinala sa kanilang kwarto. Makaraan nga ang ilang buwan ay isang engrandeng kasal ang naganap. Napakasaya ng mag-asawa, lalo na nang malaman nila na buntis na si Natalie sa una nilang magiging anak. Magkatuwang sila ngayon sa pagpapalago ng kanilang negosyo at kahit parehong busy, ay naglalaan pa rin sila ng oras para sa isa't isa. Wala na ngang mahihiling pa ang mag-asawa dahil kontento, masaya at buo ang kanilang pamilya. Walang masamang magbigay ng second chance, lalo na kung alam mong mahal ka talaga ng taong yun. Gaya ng kwento ni Natalie at Jerome.
At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po.